Comment lang mga idol, kung anong boses ang gusto nyo ha. Itong matanda ba or, yung babae, or yung lalaki? Kabanata 2411, Ghostly Sword Evil Eye. Ang mayaman kong asawa. Matapos ayusin ang bangkay ng ninuno na immortal emperor ng pamilya Yao, muling nagpakita si Qin Yu sa templo ng maharlikang pamilya. Hinawakan ni Jiao ang ghostly sword evil eye gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang buong katawan niya na para bang nakaramdam siya ng matinding sakit. Sa itaas ng kanyang ulo, isang sinaunang tansong barya ang naglabas ng malamig na liwanag. Ang liwanag ay nahulog sa masamang mata at pinigilan ang kapangyarihan nito. Sa sandaling hinawakan niya ang makamulto na espada gamit ang dalawang kamay, ang buong katawan niya ay sumabog na may napakaraming enerhiya. Ang enerhiyang ito ay medyo katulad ng kapangyarihan ng lahi ng multo, ngunit sa sandaling lumitaw ito, naramdaman ito ni Qin Yu na isang emperador. Ang pakiramdam na iyon ay katulad ng kapangyarihan ng malabong primordial rune na naintindihan niya. Ang panloob na chi lamang na ibinubuga nito ay halos lumubog ang kaluluwa ni Qin Yu sa kumunoy. Gusto niyang umatras upang maiwasan ang kapangyarihang ito, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila nakulong sa walang hanggan na makamulto na chi at hindi makagalaw. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Qin Yu. Ang kapangyarihan ng panloob na chi lamang ang naging dahilan upang hindi siya matitinag. Tumindig ang balahibo ni Jiao, at ang kanyang mga mag-aaral ay tila may dalawang kumikislap na multo na apoy. Ang makamulto na chi sa kanyang katawan ay parang may malalim na ugat at dahan-daang inaanod, at ang hangin ay napuno ng tunog ng mga ahas na sumisitsit. Ang panakot, ang soul hunting bell, at ang buto ng Fengdo ay matagumpay na napino matapos makuha ang lahat ng mga bloodline ng Great Xia Royal Family at maraming taon ng mga sakripisyong ginawa ng pamilya Ji. Hahaha, si Jiao, na hinawakan ang makamulto na espada, ay dumapo sa lupa. Isang patong ng itim na tubig ang tila umaalon sa kung saan siya napadpad. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at agad na dumating ang enerhiya ng berdeng espada. Ang enerhiya ng berdeng espada ay kumalat na parang flashlight sa napakalaking Sword Aurora. Sa Sword Aurora, tila may ibang mundo sa loob. Nakita ni Qin Yu ang maraming malabong anino. Ang mga anino na iyon ay umiikot at umaatungal, at ang bawat isa ay tila galit na sinusubukang kumawala. Ang sukdulang kapangyarihan ng makamulto na chi ay dumating sa katawan ni Qin Yu at hiniwa ang kanyang laman. Ang napakadalisay na makamulto na chi na ito ay walang takot tulad ng isang matalim na talim. Gayunpaman, ang labis na natakot kay Qin Yu ay tila isang gumagabay na puwersa sa saber chi. Sa isang iglap, naramdaman ni Qin Yu ang kanyang kaluluwa na hinihila ng isang matinding puwersa. Dahil sa puwersang ito, para siyang bata nakaharap ang sumo wrestler sa isang tug of war. Nabunot ang kalahati ng kaluluwa ni Qin Yu. Pakiramdam niya ay lumalangoy siya sa Sea of Soul. Gayunpaman, siya ngayon ay pilit na hinihila ng isang panlabas na puwersa. Kung talagang lumabas ang kaluluwa, malamang na siya ay parang walang hangganang tubig, na nagpapadala ng winasak ng lakas ng espada. Sirang banal na mata. Ang mga ginintoang estudyante ni Qin Yu ay nakatitig sa sword energy, na nakatuon sa mga punto ng koneksyon ng hindi mabilang na paraan ng makamulto na chi. Isang palad ang biglang naglaho. Ang primordial rune. Isang napakalaking vibration ang kumalat sa pagitan ng palad at ng sword chi, ngunit walang kahit isang panginginig. Ang lahat ng nakakatakot na kapangyarihan ng primordial rune ay tila nailipat sa kaharian ng multo. Naglaho ang sword energy at ang primordial rune kasama ang mga pagbabago. Bumalik ang katawan ni Qin Yu sa kanyang katawan, at halos mapaupo siya sa lupa dahil sa matinding panghihina. Ang kapangyarihan ng primordial rune ay higit na nalampasan ang kanyang cultivation realm.
Ang patuloy na paggamit ng patong na ito ng kapangyarihan ay medyo hindi na makayanan ng kanyang katawan at kaluluwa ang pasanin. Ang lakas ng espada ay talagang makakapagtanggal ng masamang mata. Talagang pinamumunuan mo ang reputasyon ng isang henyo. Sa kasamaang palad, nakatagpo mo ang espadang ito. Willing to lie kung paano tayo nagkakilala. Napuno ng kabaliwan ang mukha ni Jiao. Tumingin siya sa multo na espada na parabang tinitingnan niya ang kanyang tunay na mahal. Alam mo ba kung ilang henerasyon ng pamilya Ji ang nagbuhos ng kanilang puso at kaluluwa sa espadang ito? Mapapatay lang natin ng palihim ang mga miyembro ng maharlikang pamilya at ihandog sila bilang mga sakripisyo sa masamang mata. Sa loob ng mahabang taon, matyaga lang tayong maghintay na ang sumpa ay sumire sa royal bloodline, na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga miyembro ng Great Xia Royal Family, kahit na sino man, sa wakas ay mapansin natin na isa-isa, henerasyon, dumating na ang araw na ito. Tumawa siya ng nakakaloko. Sa kumikislap na berdeng ilaw ng makamulto na espada, si Jiao ay nagmukhang demonyo mula sa impyerno. Higit sa 500,000 katao ang damo sa iyong paningin. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at mahinang nagtanong habang nakaupo sa lupa. Isa pang surge ng madilim na itim na dugo ang bumulwak. Ang kapangyarihan ng sumpa na ginamit ni Ji Yuya para atakihin siya. Sa sandaling ito, kumalat na ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na naging sanhi ng panghihina ng katawan ni Chinyu. 500,000 katao, minamaliit mo si Emperor Fengdo. Ang kanyang mga buto ay napuno ng kaluluwa ng 10-10 milyong buhay na nilalang bago sila naayos, at ginamit pa niya ang apoy ng kaluluwa ng 100 milyong tao para gawing katawan ng espada. Alam mo ba kung gaano ito kahirap? Pinunasan ni Jiao ang talim gamit ang kanyang mukha ng labis, pinahintulutan ang matalim na gilid na maputol ang kanyang mukha hanggang sa mapuno ito ng dugo. Hindi man gumalaw ang katawan ng espada, naglalabas pa rin ito ng malalim at berdeng mundo. Sa daigdig na iyon, hindi mabilang na mga kaluluwang naghihinanakit ang humahagulgol at dumaranas ng walang katapusang pagpapahirap. Tama ang sinabi ni Dean Lei. Marahil ay hindi natin kailangan ang pagsalakay ng lahi ng dayuhan. Tayong lahi ng tao ay kayang puksain ang ating sarili. Napaupo si Chinyu sa lupa na tulala. Sa sandaling ito, tila nahihirapan siyang ibuka ang kanyang mga talukap. Ano ang alam ni Lei Xin? Ang sangkatauhan ay nangangailangan ng isang pinuno na aakay sa kanila mula sa suliraning ito. Kung hindi, uulitin lamang nito ang siklo ng pagsira sa sarili ng walang hanggan. Ito ay isang tibak na maaaring magbago sa buong sitwasyon ng mundo. Chinyu, karangalan mo na maging bahagi ng makamulto na tibak na ito ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang pinakakakilakilabot na hampas nito. Humakbang si Jiao, at sa isang iglap, tumayo ang kanyang balahibo. Ang masamang mata sa kanyang kamay ay biglang lumaki, at ang higanteng panakot ay nakatitig sa unahan na may hangkad na mga mata. Inalog ng panakot ang kampana, at lalong lumakas ang tunog ng kampana. Sa huli, ito ay talagang tulad ng paghampas sa isang tambol, at ang berdeng itim na kapangyarihan ay naglalabas ng kapangyarihang gumagabay sa kaluluwa tulad ng isang parola. Pinalot ng kapangyarihang iyon ang buong Sky City. Whoosh! Ang kapangyarihan ng Ghost Realm. Agad na dumating ang isang liwanag ng espada, at ang kanyang mga mata ay tumitig sa Sky City na napapaligiran ng berdeng itim na kapangyarihan ng impyerno sa pagkabigla. Isang kahangahangang liwanag ng espada ang pansamantalang nawasak. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng impyerno ay lumipad lamang ng ilang beses bago ito lumipad patungo kay Teng Zishu. Umalis. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Teng Zishu, at mas mabilis siyang umatras. Ang mga mata ng 10-10 milyong tao sa buong Sky City, ang mga ordinaryong tao at ang mga magsasaka, ay agad na nawala ang kanilang ningning.
May mga taong nagsusumikap habang ang ilan ay naghihintay sa pag-aani. Ang ilang mga tao ay naghihintay sa intersection para sa kanilang mga anak na makauwi, habang ang ilang mga pamilya ng ilang miyembro ay namimili sa mataong kalye. Sa isang iglap, ang mga taong iyon ay naging mga naglalakad na bangkay sa isang hininga. 10 milyong kaluluwa ang agad na pumasok sa makamulto na espada. Ang daan ng yin at yang. Sa masamang mata ng makamulto na espada, ang enerhiya ng itim at puting espada ay tumakas na parang walang katapusang dagat ng mga ulap. Isang streak ng sword energy ang nawasak, at ang black and white sword energy ay biglang nagbago sa way of yin at yang. Ang puting daanan ay napuno ng hindi mabilang na mapaghiganti na mga espiritu ng sangkatauhan. Bilyon-bilyong mapaghiganting espiritu ang umaalingaw-ngaw sa napakatinding kapangyarihan. Ang itim na daanan ay ang landas na ginamit ng makamulto na espada upang kumonekta sa pinakamababang antas ng landas ng langit. Hindi tulad ng mga tao, kailangan ng ghost realm na maabot ang pinakamababang antas ng path of heaven at maunawaan ang pinakamalalim na pamamaraan ng Tao. Kailangan nilang maging lubhang mabangis at masama, o hindi nila maabot ang pinakamababang antas ng kaharian ng mga multo. Sa sandaling lumabas ang masamang multo, ang mapula nitong mga mata at bibig ay parang matingkad na pulang parol. Kabanata 2412, Evil Eye, The Way of Yin and Yang. Ang isip ni Qin Yu ay napuno ng matinding negatibong emosyon tulad ng pagpatay, kasakiman, puot, kamangmangan, at kabaliwan. Hindi mabilang na mga negatibong emosyon ang naging sanhi ng kanyang mga mata na namumula, at ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Malamang ay papatayin niya ito ng walang awa kung may tao sa tabi niya sa sandaling ito. Ang panloob na chi lamang ay sapat na upang baguhin ang kanyang kaalaman sa kaluluwa. Nakita mo ba yun, Qin Yu? Ang negatibong emosyong ito ay nasa iyo rin. Lahat ng mga taong ito ay may masasamang pag-iisip sa kanilang mga puso. Ang pagpatay sa kanila ay upang maalis ang anumang natitirang mapaminsalang impluwensya ng sangkatauhan. Pinutol ni Jiao ang kanyang espada, at ang daan ng yin at yang ay naging isang malawak na daan patungo sa impyerno. Sa paghampas kay Qin Yu, pinutol pa ng espadang ito ang buong kalangitan sa dalawang hati. Sa sandaling umatake si Jiao, ang bote ng jade sa somero ring ni Qin Yu ay lumutang ng mag-isa. Sa sandaling lumitaw ang bote ng jade, ito ay naging abo na nakakalat sa kalangitan. Nagkalat ang abo ng prinsipe at lumulutang sa hangin. Isang Golden True Dragon Chi ang bumangon mula sa Yin-Yang Road. Sa isang iglap, bahagyang nanginig ang ghostly sword Evil Eye. Ang sagradong kapangyarihan ng ginintoang liwanag ay nagmula sa mga guwang na mag-aaral ng panakot, at ang chi ng halos 600,000 prinsipe ay nagtipon upang maging ang langit na chi ng emperador at pagkatapos ay mabangis na sumabog sa harap ni Jiao. Iyon ang hindi sumusukong kalooban ng maharlikang pamilya. Ang Great Xia Royal Family, na dating namuno sa buong Holy Region, ay namatay sa ilalim ng makamulto na espadang ito. Sa sandaling ito, ang Royal Bloodline na naipon sa mahabang panahon ay sumabog sa isang huling pag-atake sa ilalim ng kontrol ng prinsipe. Wala kang magagawa sa akin kahit na noong buhay ka pa, pati na ang isang bangkos ng patay na basura. Habang umuungal si Jiao, sumabog ang chi ng Yin-Yang Road. Mahigit 600,000 kaluluwa ang binalot ng chi ni Yin-Yang, at sa isang iglap, lahat sila ay nagliyab ng malamig na apoy ng multo. Ang mga kaluluwa ay nagbuga ng matinding usok na parang ice cream na natutunaw, at ang 3 kaluluwa at 7 espiritu ay dahan-daang nadurog sa pulbus. Ang 600,000 imperial na pamilyang ito ay mayroong lahat ng bakas ng pag-iral sa mundo. Habang ang huling bakas ng maharlikang kaluluwa ay nawasak, isang napakalungkot na sigaw ang nagmula sa bibig ng panakot.
Iyon ang mga kaluluwang nilamon ng makamulto na espada sa Sky City, at ang mga kaluluwa ay naglalabas ng galit at malungkot na mga tunog. Ang Sky City, sa ibaba ng Imperial City, na pinamumunuan ng Great Xia Royal Family libu-libong taon na ang nakalilipas, halos lahat ng karaniwang tao ay namuhay ng walang pakialam. Gayunpaman, sa ilang mga punto, ang mga miyembro ng maharlikang pamilya, na tinatrato ang kanilang mga tao tulad ng kanilang sariling mga anak, ay nagsimulang mamatay ng paisa-isa. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan nila na ang dating emperador ay dumanas din ng matinding sakit dito, tulad nila. Ang isa pang hibla ng kapangyarihan ng kaluluwa ay sumugod mula sa makamulto na espada. Ang hibla ng kapangyarihan ng kaluluwa ay dalisay at magalang. Nagmamadali silang pumunta sa Yin-Yang Road ng walang takot, inubos ang enerhiya sa loob. Nakaharang ang braso ng isang mantis sa isang kalisya. Casual na iwinagayway ni Jiao ang kanyang kamay, at ang mga masasamang espiritu ng itim na Hell Road ay sumugod sa mga kaluluwang ito at nagsimulang kainin sila ng baliw. Whoosh! Gumawa siya ng handsil gamit ang dalawang kamay, at lumabas ang isang stream ng ominous chi mula sa isang jade bottle. Ang panloob na chi na ito ay napuno ng malamig at nakakubli na nagbabala na chi, at ito ay nag-transform sa isang chi sword sa kanyang kamay na mabangis na naglaslas patungo sa 5 Emperor coins. How dare you! Isang itim na peklat ang lumitaw sa 5 Emperor coins sa ibabaw ng ulo ni Jiao at mabilis na kumalat. Bakas sa mukha ni Jiao ang takot, at sa isang iglap, mabilis na nagbago ang kanyang mga mag-aaral. Ang kanyang mga ekspresyon ay salit-salaitan sa pagitan ng nakangiti at madilim at biglang puno ng layuning pagpatay. Tila siya ay agad na nahulog sa isang estado ng pagkalito. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Qin Yu at biglang sumulpot sa harap ni Jiao. Ang kabaong sa Sumero Ring ay biglang hinayla at binuksan, nakaharap kay Jiao. Bang! Sa gitna ng nakakatakot na enerhiya ng mga bangkay, isang malakas na pagyanig ang tumama kay Jiao. Ang Qi ni Yin-Yang at ang tumataas na enerhiya ng mga bangkay ay naghalo, at lumikha ng isang nakakapang-alog na pagsabog. Ang buong Sky City ay biglang naglaho at muling lumitaw pagkatapos ng 12 ng mga segundo sa anyo ng isang napakalaking ulap ng alikabok na tumataas ng ilang libong talampakan. Isang napakalaking ulap ng alikabok ang halos bumalot sa buong banal na rehiyon. Ang hindi mabilang na mga magsasaka ay agad na pumailang lang sa langit, nakatingin sa Sky City na naging abo na. Anong nangyayari? May nakatuklas na ba sa setup ng Pamilya G? Sa Pamilya G, si Holy Lord G at maraming Supreme Elder ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata. Bumalatay ang gulat sa kanilang mga mukha. Halos lahat ng mga aristokratikong pamilya ay may mga impormante para sa iba't ibang mga kalaban. Sa makatuwid, ang lahat ng kanilang pinakamakapangyarihang puwersang panlaban ay palaging nasa Pamilya G. Ayaw nilang maakit ang kanilang atensyon sa Sky City. Huwag magpanik. Kahit na may nakatuklas nito, kasama sina Yuya, Ao, at ang makamulto na espada sa Great Success, walang sinuman ang makakaalis sa makamulto na espada. Malamig na sinabi ni Holy Lord G, lahat ng Supreme Elders, mangyaring sundan ako sa Sky City para ibalik ang makamulto na espada. Bigla ding naramdaman ng Holy Lord ng Pamilya Yao ang internal chi ng bangkay ng Immortal Emperor. Hindi mabilang na mga magsasaka ng Pamilyang Yao ang sumugod patungo sa Sky City sa pinakamabilis na bilis. May isang lamat na lumitaw sa espasyo ng banal na rehiyon. Nanghuhula ang ilang magsasaka. Anuman ang pagiging mausisa o nagpaplanong maghanap ng mga pagkakataon, hindi mabilang na internal chi ang agad na dumaloy patungo sa Sky City. Sa wala pang 10 paghinga, ang Sky City ay napalibutan ng husto. Sa sandaling ito, malayo sa Sky City, dalawang miserableng figure ang biglang lumitaw.
Lalaking may bigot, ikaw talaga ang aking biological na kapatid. Tumulo ang uhog ni Chin Yu sa lalaking may damit ng bigot. Aren't you f***ing disgusting? Agad na nagalit ang lalaking may bigot. Gayunpaman, sa itaas ng kanilang mga ulo, ang panloob na chi ng isang napakalakas na tribulation transcending stage cultivator ay lumipad. Kaagad, dali-dali niyang nilunok ang kanyang mga sinabi. Mabangis ang mukha ng lalaking may bigot. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo ng kamay habang siya at si Chin Yu ay mabilis na nag-shuttle sa kalawakan. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa kay Chin Yu. F-sick, lalaking may bigot, hindi mo ba sinabi na hindi ka interesado sa landas ng paglilinang? Kahit na ang isang magsasaka na may tribulation first level way of heaven and earth ay hindi magiging kasing bilis mo sa spatial comprehension. Kalokohan. Hindi ka ba tumakbo ng mabilis imbes na hintayin mong habulin at patayin ka ng iba? Ngumisi ang lalaking may bigot at sinabing, pagkaraan ng isang araw at isang gabi na pagmamadali, sa wakas ay naglakas loob ang dalawa na huminto at pumasok sa singsing ng Samero. Pumunta ka sa impyerno. Sa sandaling makapasok sila sa Samero Ring, isang napakalaking letigo ang gumawa ng malakas na tunog at tumama sa dibdib ni Chin Yu. Vermilion Bird Dance. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Juwoo. Ang apoy na pumuno sa kalangitan ay umatake kay Chin Yu. Di man it. Mabilis na dalhin ang makamulto na espada sa gilid at sugpuin ito ng porma sayon. Nakakaapekto ito sa kanilang mga isip. Ang lalaking may bigot ay nagbago ng husto. Namula ang mukha ni Chin Yu. Sa banal na pag-iisip, ang espiritual na enerhiya at umaagos na liwanag ay nag-iba-iba sa lupa sa Samero Ring, at maraming porma sayon ang pumailanglang sa kalangitan, na pinipigilan ang Ghost Sword Evil Eye. Ang iba ay pinigilan din ni Chin Yu gamit ang mga porma sayon. Bagamat ang panloob na chi ng makamulto na espada ay hindi na tumutulo sa ngayon, ang hangarin sa pagpatay sa mga mukha ng mga tao sa Samero Ring ay hindi nawala. Matapos gawin ang lahat ng ito, ang katawan ni Chin Yu ay bumagsak sa lupa. Isang matinding pagkahapo ang bumangon, at siya ay halos mawala ng malay. Huwag kang mahimatay. Kung mahulog ka ngayon at ang makamulto na espadang ito ay muling magdulot ng gulo, mabubura tayo. Nagulat ang lalaking may bigot at mabilis na lumapit para sampilan si Chin Yu. 2,415. Ang pagdating ng pamilya G. Tiniis ni Chin Yu ang sakit sa buong katawan at inilibot ang paningin sa lalaking may bigot. Nakakakilabot ang pamilyang G. Sa setup ng napakaraming taon ng Path of Heaven, kahit na ang mga pinakasinaunang sekta at aristokratikong pamilya ay hindi ito napansin. Ang Evil Eye ay gumawa ng mga ugnayan sa pagitan ng dalawang mundo. Ito ay maaaring makipag-ugnayan sa kapangyarihan ng Path of Heaven ng sangkatauhan at ang kapangyarihan ng Ghost Realm. Ito ay talagang langit-defying. Tila hindi na bumalik sa katinuan ang lalaking bigot. Puno pa rin ng gulat ang mukha niya. Talagang nakakatakot. Sa huli, ang hindi makontrol na explosive power ng Immortal Emperor ng pamilya Yao ay isang draw lamang sa sword energy ng Way of Yin at Yang. Kung si Jiao ay nasa tribulation transcending stage, natatakot ako na wala sa atin ang makakatakas ngayon. Tiningnan ni Chin Yu ang makamulto na espada na naglalabas ng mapangwasak na aura at nakaramdam ng matagal na takot. Mahirap sabihin. Kapag nakalusot na si Jiao sa tribulation transcending stage, tiyak na babantayan siyang mabuti. Ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay nagpapaplano na rin laban sa isa't isa. Ngayong bumaba na ang Golden Path of Heaven, unti-unting lilito ang mga nakatagong sekta at iba't ibang makapangyarihang itinerant cultivator ng Holy Region. Ang lalaking may bigot ay tumingin kay Chin Yu. Chin Yu, wala akong planong umatake. Ngayong araw, mamamatay ka na sana.
Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang prinsipe ay nag-iwan ng isang nakatagong panloloko. Ang kanyang huling kalooban ay nakatago sa Abu, na naging sanhi ng pag-backslash ng mga kaluluwa ng maharlikang pamilya. Sa patnubay ng maharlikang pamilya, ang 30 milyong kaluluwang kapangyarihan ng Sky City ay sumabog, at saka ko lang nagamit ang kanyang kataas-taasang emperador na pagkakataon para labanan ang emperador na si Comfort Chi. Kung wala ang kontrol ng 5 Emperor Coins, hindi makokontrol ni Jiao ang makamulto na espada. Kung hindi, kahit ang bangkay ng Immortal Emperor ay hindi magiging banta sa kanya. Matapos marinig ang sinabi ng lalaking may bigot, si Qin Yu ay nagkaroon ng matagal na takot. Malamang mamamatay sila dito ngayon kahit kaunting paglihis lang. Napaka-stable ng setup ng pamilya Ji. Kasama sina Ji Yuya at Ji Ao, walang sino man ang maaaring magdulot ng banta sa kanila hanggat hindi lalabas ang Tribulation 3rd level. At ang mga may ganoong lakas ay masusubaybayan din nila. Hindi niya inaasahan na lilito si Qin Yu sa Sky City na may kasamang abo ng prinsipe at sa halip ay kinuha ang Evil Eye. Ghostly Sword Evil Eye, ang mga kayamanan ng pamilya Ji, ang bangkay ng pamilyang Yao ng Immortal Emperor, lahat ay mukhang maganda. Gayunpaman, hindi mo magagamit ang bangkay ng Immortal Emperor at ang multo na espada sa ngayon. Sa halip, maaakit ka ng maraming kuto sa iyong ulo. Natakot ka na sa 5 oras na ito ay maaagaw ang immortal na pamilya, walang humpay na pakikibaka. Halika, mas maraming kuto, mas mababa ang pangangati. Inilibot ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa damuhan ng singsing ng Sumero at nasiyahan sa pambihirang kapayapaang ito. I'm making a move. I still have to check the feng shui of a few places. Sa isang swoosh, nawala ang lalaking may bigot sa Sumero ring. Salamat, kuya. Napangiti ang mga labi ni Qin Yu. Hindi na nagtago ang lalaking may bigot at diretsyong umalis sa singsing ng Sumero. Ito ay isang magandang pagkakataon. Bakit hindi mo nakuha ang makamulto na espada? Malaki ang silbi ng espadang ito sa atin. May tumabi sa lalaking may bigot at mahinang nagtanong. Hindi sa atin ang karma ng espadang ito. Magkakaroon tayo ng problema kung makukuha natin ito. Isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking may bigot. Kakaiba nga ang pangyayari sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na makukuha niya ang makamulto na espada. Interesante nga ang kapalaran ng brat na ito. Pagkasabi nun ay nawala na ang dalawa. Kumain si Qin Yu ng green spirit fruit para mapunan muli ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, inactivate niya ang Soul Torment Mind Technique at nagsimulang mabawi ang kapangyarihan ng kaluluwa, Ranu Beta S. Sa banal na dagat, ang mga bakas ng makamandag na mga parasito ay umiikot ng walang tigil. Gaano man umatake ang soul power ni Qin Yu, hindi talaga ito malulutas. Malalim na sumimangot si Qin Yu. Kung nabigo siyang alisin ang lason ng divine sense ng pamilya Ji, maaaring magdulot ito ng banta sa kanya anumang oras. Ngunit kahit na ginamit niya ang Soul Torment Mind Technique, hindi pa rin niya maalis ang makamandag na lason ng mga parasito. Ito ay tila may kinalaman sa isa pang uri ng kapangyarihan, at hindi rin maintindihan ni Qin Yu. Sinubukan ni Qin Yu na tanggalin ang Evil Eye, ngunit nakaramdam siya ng pag-unlad sa kanyang isipan sa sandaling hinawakan niya ang hilt ng panakot. Isang napakalaking madilim at masamang bagay ang bumagsak sa kanyang dagat ng kamalayan, at ang divine sense ni Qin Yu ay agad na lumundag na may napakagagalit na chi. Sinubukan ng mga habilin na ito na sumanib sa dagat ng kamalayan ni Qin Yu, at hinaranggan ni Qin Yu ang madilim na panloob na chi. Kung ang mga bagay na ito ay magsasama sa kanyang kaluluwa, malamang na siya ay mahuli sa isang walang katapusang pagpatay. Ang mga bagay na ito ay pangunahing makakaapekto sa kamalayan ng isang tao. Boom!
Ibaba na sana ni Chinyu ang makamulto na espada, ngunit damaykit ito sa kanyang kamay na parang uod. Ang kapangyarihan ng Ghost Realm ay nakalok sa kanyang buong katawan, at ang malalaking negatibong emosyon ay agad na bumalot sa kanya. Sinusubukan ng espadang ito na kontrolin si Chinyu at gawin siyang slaughter servant. F-sick, get lost. A mere dead sword wants to control me. Galit na galit si Chinyu. Ang walang hanggan na masamang kapangyarihan ay bumalot sa kanya, at ang kanyang dagat ng kaluluwa ay bumuo din ng isang linya ng depensa upang labanan ang kapangyarihang ito. Kung hindi dahil sa katotohanang napakalakas ng kanyang kaluluwa, na-control na sana siya ng espadang ito sa isang iglap. Puso ng kulog. Sa isang pag-iisip, isang napakalakas na tunog ang umalingaw mula sa kanyang katawan. Isang napakalaking lakas ng kulog at kidlat ang biglang bumalot sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang puso ng kulog sa kanyang dagat ng kamalayan ay biglang namulaklak kasama ang Ninth Heaven Divine Thunder. Ang kidlat ay likas na kalaban ng masasamang bagay. Sa sandaling sumabog ang Ninth Heaven Divine Lightning, ang kapangyarihan ng Evil Eye ay patuloy na umatras. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataong ito upang kunin ang makamulto na espada at marahas na nilalas. Boom! Ang buong singsing ng Sumero ay biglang nabaligtad, at ang mga mapaghiganti na espiritu ay pumailan lang sa kalangitan. Ang espasyo kung saan nakipag-ugnayan ang singsing ng Sumero sa sword energy ng ghostly sword ay biglang sumabog, at ang sword energy ay sumugod sa walang katapusang kawalan. Gayunpaman, dahil hindi gumamit si Chinyu ng anumang magulong chi, ang enerhiya ng espada na ito ay nawala kaagad. Sa tulong ni Heart of Thunder, malamang na makapag-strike siya ng slash. Gayunpaman, ang Evil Eye na ito ay isang tayback na may dalawang talam. Sa tuwing gagamitin niya ito, magkakaroon ito ng malaking epekto sa kanyang banal na kahulugan. Tulad ng kaliwanagan ng Budismo, kahit na ang isang taong nabaliw sa pagpatay ay magiging isang Buddha pagkatapos na maliwanagan sa paglipas ng panahon. Chinyu, subukang huwag gamitin ang bagay na ito. Masyadong nakakatakot. Nang laslasin niya ang espada, lahat ng nasa Sumero Ring ay nahulog sa isang walang hangganang ilusyon. Kung ang Evil Eye na ito ay laslas gamit ang magulong chi, ang pinakamalaking lakas nito ay maaaring umabot sa Tribulation Third Level Soul Statue reaching the bottom. Gayunpaman, ang makamulto na espadang ito ay hindi magagamit maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Kumunot ang noo ni Chinyu. Upang makontrol ang Evil Eye, una, kailangan niyang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng kulog at kidlat. Pangalawa, kailangan niyang maghanap ng kayamanan tulad ng 5 Emperor coins na makakapigil sa kasamaan. Bumalik muna tayo sa Thunder Courtyard. Sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Inayos niya ang kanyang kalagayan sa pinakamahusay. Gayunpaman, maraming tao sa banal na rehiyon ang nakalusot sa pagitan ng ngayon at nang pumunta siya sa Sky City. Kailangan niyang mag-ingat ngayon. Sa isang pag-iisip, kinokontrol niya ang singsing ng Sumero upang mag-shuttle sa kalawakan at mabilis na sumugod patungo sa Thunder Courtyard. Wala pang kalahating araw, malapit na sila sa Thunder Courtyard. Isang banal na kaisipan ang biglang nakalok kay Chinyu ng eksakto. Hindi alintana kung siya ay naglalakbay sa walang laman o sa itaas ng banal na rehiyon. Ang banal na kaisipang iyon ay parang uod sa buto, mahirap alisin. Kabanata 2414, Patayin ang kanyang daan sa pamilya G. Boom! Isang malawak na banal na kaisipan ang lumutang na parang alitaptap at tiyak na huminto sa harap ni Chinyu. Ang banal na pag-iisip na iyon ay dahan-daang gumalaw, at pagkatapos ng maikling paglawak at pagliit, ito ay naging isang matandang lalaki na may tuyo at kulubot na balat. G family, G Wui, dapat alam mo kung bakit ako nandito. Ilang ulit na umubo ang matanda at mahinang sabi.
Matandang umutot, hindi ka ba narito para lumuhod at magsisi para sa 10 milyong buhay na nilalang sa Sky City? Nagmura si Chiang Mang. Dahan-daang iniunat ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay, at biglang lumitaw ang isang bahid ng berdeng itim na chi sa mukha ni Chiang Mang. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pag-umbok ng kanyang mga ugat, at nakabuka ang kanyang bibig, ngunit hindi siya makagawa ng kahit isang ingay. Ito ba ang iyong sinseridad sa pagdating upang makipag-ayos? Ang makamulto na espada na ito ang pinakamahalagang bagay sa aking pamilya G. At para sa espada, babayaran ng aming pamilya ang anumang halaga. Hindi ko alam kung kakayanin mo, batang kaibigan, ang karma na ito. Bahagyang umubo ang matanda, at bahagyang gumalaw ang magkabilang kamay. Sina Juwu, Chiang Mang, at halos lahat ng iba pa sa Sumero Ring ay may itim na enerhiya sa kanilang mga mukha. Young friend, may kakilala ka rin mula sa collateral bloodline ng pamilya G, si Ji Yuhong, ang Pickmaster ng Demon Slaying Pick, at marami pang iba na mukhang kaibigan mo. Mahinang sabi ni Ji Wuyi. Nakaramdam si Juwo ng lamig sa kanyang gulugod. Sa maikling panahon, masusing inimbestigahan ng pamilya G ang lahat ng kaibigan ni Qin Yu. Ito ba ang kapangyarihan ng isang aristokratikong pamilya? Sabihin mo sa akin ang iyong layunin, malamig na sabi ni Qin Yu. Of course, you have to hand over the evil eye, and it's not easy to take things away from my G family. Makakalimutan natin ang bagay na ito kung pupunta ka sa G family para humingi ng tawad. Ikan-away ni Ji Wuyi ang kanyang kamay na para bang naghuhusga siya. Matandang aso, pumunta at kumain ng Shi asterisk tea. Ang itim na enerhiya sa katawan ni Chiang Mang ay biglang tumagos sa singsing ng Sumero at pagkatapos ay sa makamulto na espada. Biglang gumalaw ang kanyang katawan, at sumugod siya sa labas at sinuntok ang matanda. Kaagad, ang pisikal na katawan ay naging foam ng dugo. Ang pisikal na katawan ay isang pagpapakita lamang ng kaluluwa at sa gayon ay hindi makayanan ang isang suntok mula sa banal na katawan ni Chiang Mang. Isang sinag ng umaagos na liwanag ang bumaril sa isang nakakatakot na bilis. Pagsisisihan mo ang pinili mo. Mahinahong sabi ng matanda at aalis na sana. Tama ang sinabi ni Chiang Mang. Go and eat Shi asterisk tea. Ang noo ni Qin Yu ay nagbuga ng maliwanag na kidlat, at ang evil eye sa Sumero Ring ay biglang humawak sa kanyang kamay. Ang daan ng yin at yang. Dalawang agos ng chi, itim at puti, ang lumabas at agad na nilamon ang kaluluwa ni Ji Wuyi. How dare you, brat? Tiyak na ipaparamdam sa iyo ng pamilya G na patay ka na, at walang kwenta kahit saan ka magtago. May pagkakataon pa para magkasundo kung pakakawalan mo ako ngayon. Si Ji Wuyi ay hindi nakalmado gaya ng kanina at nagpakawala ng matinis na sigaw. Demon Reconciliation. Ginalaw ni Qin Yu ang kanyang kamay, at ang banal na kaluluwa ni Ji Wuyi ay lubusang bumaon sa makamulto na espada. Ang evil eye ay ipinadala pabalik sa singsing ng Sumero upang sugpuin. Pavilion Master. Ang babaeng nagprotekta sa kanya ng kanyang buhay. Hindi niya hahayaang may mangyari sa Pavilion Master. Sa malayong pamilya ng G, biglang nabasag ang isang bone tile. Nanlamig ang mga mata ng 12-dosenang tao sa paligid. Sumpa ka. Ang malabong wika ng tribo ng mangkukulam ay binibigkas mula sa mga bibig ng 12-dosenang mga tao. Sa likod nila, si Ji Yuya, nakasuot ng pulang robe, ay nagpakawala ng matinis na hiyaw na parang dinaranas ng matinding sakit. Biglang tumalon si Qin Yu, at ang kanyang katawan ay naging Thunder Dragon na agad na lumipad palayo. Pavilion Master, hindi mo dapat hayaang may mangyari sa iyo. Galit na umuungal si Qin Yu. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Hindi man lang maabyutan ng lakas ng sonic boom sa likod niya ang kanyang katawan. Ang puwersang dumaan sa kanyang katawan ay nag-iwan ng malalim na kanal sa lupa.
Nang umabot sa rurok ang kanyang bilis, nagkaroon pa ng mga sparks na dulot ng friction sa pagitan ng espasyo at ng kanyang katawan. Wala pang 2 oras, sumugod na siya sa Alchemist Association. Sino to? Ito ang Alchemist Association. Sino ang nagpahintulot sa iyo na lumipad sa himpapawid? Itinuro ng isang gwardya si Qin Yu at galit na sumigaw, ngunit bigla siyang binuhat ni Qin Yu. Pinatag niya ang isang taluktok ng bundok na may 10,000 metro ang layo sa pamamagitan ng hampas ng palad at saka tinitigan ang gwardya. Nasaan si Ji Yuhong? Spare me, Senyor. Umalis si Ji Yuhong kasama ang pamilya Ji kahapon. Dumating ang 3 Tribulation Transcending Stage Supreme Elders ng pamilya Ji at direktang binali ang mga binti ni Lord Ji Yuhong. Hindi siya maprotektahan ng buong Alchemist Association. Biglang napuno ng amoy ng ihi ang buong espasyo. Sa sobrang takot ng magsasaka ay nabasa niya ang kanyang pantalon. Qin Yu, huwag magmadali. Dapat ba tayong bumalik sa Thunder Courtyard at hingin ang opinyon ni Lei Xin at Flower Granny Hua? Sabi ni Juho na nakakunot ang noo. Alam niya ang relasyon ni Qin Yu at Ji Yuhong. Minsang pinrotektahan ni Ji Yuhong si Qin Yu na parang pinuprotektahan niya ang sarili niyang anak. Kahit na nasa desperado siyang sitwasyon, hindi siya outrage. Ngayong nahuli na siya ng pamilya Ji, tiyak na papatayin ni Qin Yu ang kanyang daan patungo sa pamilya Ji nang hindi isinasaalang-alang ang anuman. Isang Divine Sense Jade Talisman ang biglang nabasag, at ang boses ni Lei Xin ay nagmula sa loob. Lahat ng mga tao ng Demon Slaying Peak ay nalasan. Parang kagagawa ng pamilya Ji. Mabilis na bumalik para mag-usap. Ang pamilya Ji. Namumula ang mga mata ni Qin Yu habang inihagis niya ang singsing ng somero kay Chiang Mang. Halos kasabay nito ang pagkawala ng kanyang katawan sa kanilang paningin. Itong tanga, todo-todo siya. Nagmura si Chiang Mang. Inihagis niya ang singsing kay Juho at tumalikod para habulin. Ano ba ang hinahabol mo? Sa bilis mo, pwede ka pang magsunog ng insenso para kay Qin Yu kapag naabot mo na ang pamilya Ji. Inilabas ni Juho ang barkong pandigma at hinayla si Chiang Mang pataas. Boom! Si Qin Yu ay halos tumaas ang kanyang bilis sa limitasyon. Sa kalahating araw, nagpakita na sa harapan niya ang pamilya Ji. Hindi man lang bumagal ang kanyang bilis. Bumagsak ang buong katawan niya sa porma sayon ng pamilya Ji na parang bulalakaw. Boom! Malamig na sabi ni Qin Yu. Sa gitna ng napakalaking pagyanig, walang katapusang manipis na mga thread ang lumabas sa impormasyon. Ang mga manipis na sinulid na ito ay bumabalot sa katawan ni Qin Yu na patong-patong. Pagkatapos nito, ang mga alon ng nakakubli na enerhiya ay tumalsik sa kanyang balat. Ang kahabag-habag ng pamilya Ji, umalis ka dito. Ang apoy ni Wu Ji ay lumabas sa kanyang katawan, nasusunog ang mga layer ng manipis na mga sinulid. Isang napakalaking bungo na nagninangas na may malamig na apoy ang biglang lumitaw sa hangin, at pagkatapos ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mabangis na ekspresyon ang lumitaw sa harap ng bungo. Boom! 3 figure ang biglang dumapo, at ang kahangahangang aura ay nagpa-atres kay Qin Yu nang hindi sinasadya. Ang 3 taong ito ay may lakas ng Tribulation 3rd level soul statue na umabot sa ibaba. At pagkatapos, bumaba ang 6 pang nakakatakot na internal chi. Lahat sila ay nasa Tribulation Transcending Stage. Ji Ao, Ji Yuya, at daan-daang pinakapiling magsasaka ng pamilya Ji. Sulit ang buhay ni Wuyi kapalit ng pagdating mo. Mahinang sabi ng matanda sa gitna ng 3. Ang taong ito ay si Ji Tianming, ang numero 1 Supreme Elder. Nasaan si Ji Yuhong? Malamig na sabi ni Qin Yu. Namatay si Yuhong dahil sa iyo, at naisaaktibo ang mga paghihigpit, kahit na ang mga immortal ay hindi kayang lutasin ito. Masyadong malaki ang karma ng Ghostly Sword Evil Eye, at napakaraming tao ang namatay dahil sa iyo.
Ito ang kakilakilabot nitong nakakatakot na espada. Walang sinuman maliban sa aking pamilyang G ang makakaharap nito. Naiintindihan mo ba? Mahinang sabi ng medyo may edad na. Siya ang banal na Panginoon ng pamilya G, si Ji Changhong. Lumuhod ka at magsisi sa pamilya ko G. Pagkatapos ng 100 taong paglilingkod, pakakawalan na kita. Kabanata 2415, ang pakikibaka. I'll ask one last question. Where is Ji Yuhong? Are the people from Thunder Courtyard okay? Hahaha, Shin Yu. Paanong hindi ko napagtanto kanina na napakasimple mo pala? Kung hindi ka napunta sa pamilya ko G, baka nagdusa sila ng husto pero okay lang. Pero ngayong nandito ka na, hindi na tayo mapakali na bawiin ang kapangyarihan ng sumpa. Pinapadali nito ang mga bagay-bagay. Ngumiti si Jiao, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Inagaw ni Qin Yu ang makamulto na espada mula sa kanyang mga kamay. Isa itong kahihiyan na hindi niya mabubure sa buong buhay niya. Qin Yu, nakatanggap ng balita ang pamilya ko G na tila tinatrato ka ni Ji Yuhong na parang anak niya. Kung ganoon, kailangan ko siyang alagaan. Ginalaw-galaw ni Jiao ang kanyang mga daliri, at isang halos transparent na balangkas ang sumabog sa kanyang kamay. Ang pilak-berdeng panloob na chi ay sumanib sa hangin at naanod sa isang tiyak na lugar. Kaagad, narinig ni Qin Yu ang isang napakapangit at masakit na sigaw na tila nakakaranas ng matinding sakit. Jiao. Duguan ang mga mag-aaral ni Qin Yu. Walang pakialam na nakatingin sa kanya ang ibang miyembro ng pamilya G. Kusang loob na pumunta si Qin Yu sa pamilya G. Hindi man lang nila naisip na makipag-ayos sa kanya. Sa kanilang mga mata, si Qin Yu ay isa ng nakaupong pato. Lumuhod. Lumabas ang isang Supreme Elder ng pamilya G. Isa siya sa 3 pinuno, si Ji Wudi. Biglang sumabog ang aura ng Soul Sinkang. Agad na naramdaman ni Qin Yu ang pagdiin ng bundok sa kanyang mga balikat. Isang itim na saber ang lumitaw sa kamay ni Qin Yu. Halos sabay na sumabog ang Saber of Annihilation sa harap ni Jiao. Ang lantang palad ni Ji Wudi ay inilahad sa harapan at pinatay ang itim na apoy na parang posporo. Isang 4th grade true saint na sinusubukang palihim na atakehin ang mga tao ng pamilya G sa harapan ko. Hindi mo ba ako minamaliit? Mukhang inaantok, biglang kumala si Ji Wudi sa kalawakan at inabot ang ulo ni Qin Yu. Ang kapangyarihan ng Tribulation 3rd level ay agad na nahayag. Ito ay isang direktang pagsupil sa lakas. Biglang hinawakan ni Qin Yu ang lantang palad, at isang layer ng silver light ang agad na lumitaw sa kanyang buhok. Ang maliwanag na silver light ay tila nagpakulay ng silver sa kanyang buhok kaagad. Ika-9 na langit na Divine Thunder. Pangalawang antas. Itim. Lila. Ang 2 banal na kulog ay nagsanib sa himpapawid at biglang dumapo sa Ji Wudi. Ito ang pinakamakapangyarihang pamamaraan ni Immortal Emperor Lei. Talagang nagawang i-activate ni Qin Yu ang 2 layer ng Divine Thunder sa isang kritikal na sandali. Tinamaan ng 2 patong ng banal na kulog na ito, isang nakakatakot na sugat ang lumitaw sa katawan ni Ji Wudi. Munting bastard, ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi nakalmado si Ji Wudi gaya ng kanina, at halos madistorbo ang kanyang mukha. Ang kapangyarihan ng ninuno ng pangkukulam. Proteksyon. Ang kanyang Sea of Soul ay lumundag, at ang kanyang tuyong balat ay umbok na parang lobo. Si Ji Wudi ay naging isang higanteng 3 metro ang taas mula sa isang payat na matandang lalaki. Ang kanyang mga buto ay gumagawa ng nakakabinging mga popong sound, at ang kanyang mga kalamnan ay lumalawak ng sunod-sunod. Ang ninuno ng proteksyon ng pangkukulam ay ang pinakakakilakilabot na pisikal na kapangyarihan na nagbabantay sa ninuno ng pangkukulam. Ang ganitong uri ng kapangyarihan sa proteksyon ay maaaring pasiglahin ang pinakamalaking potensyal ng pisikal na katawan.
Ito ang huling kapangyarihan upang protektahan ang mahinang katawan ng ninuno ng pangkukulam. Tumaas ang aura sa kanyang katawan sa nakakatakot na bilis. Ang kanyang orihinal na kapangyarihan ng Tribulation Third Level Soul Sinkang ay tumalon sa gitnang yugto ng ikatlong antas pagkatapos gamitin ang pamamaraang ito. Hihihi. Boom! Bahagyang tumalbog ang mga paa ni G. Woody at direktang nabasag ang lupa. Bahagyang gumalaw ang kanyang katawan, ngunit kakaiba siyang huminto sa pwesto, nag-iwan ng isang after-image. Halos sabay-sabay, isang bagzo ng malakas na hangin ang sumabog sa harap ni Qin Yu, at isang malakas na roundhouse na sipa ang biglang tumama sa itaas ng kanyang ulo, na nagdulot ng isang malakas na tunog. Sa sandaling dumapo ang sipa na ito kay Qin Yu, ang after-image kanina ay unti-unting nawala. Bago pa makapag-react si Qin Yu, lumipad na ang buong katawan niya. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang katawan sa hindi mabilang na mga bundok. Nabasag ng roundhouse sipa na ito ang buong balikat niya, at hindi niya maiangat ang braso. Ang tigas ng katawan. Noong una gusto kitang sipin at pasabugan, pero mukhang may oras pa para maglaro. Ngumisi si G. Woody at bahagyang pinaikot ang kanyang leeg. Tumigil sa paggalaw ang kanyang katawan, at wala pang isang hininga, napunta siya sa harap ni Qin Yu at sisipain na sana siya. Ang Primordial Rune. Muling lumitaw ang malabong rune, at isang nakakatakot na panloob na chi ang agad na lumundag sa kamay ni Qin Yu. Matapos ipakita ni Qin Yu ang Primordial Rune, biglang lumitaw ang kapangyarihan nito sa kanyang kamay. Nang inig ang katawan ni Qin Yu. Kinokontrol niya ang napakalaking puwersa na ito ng buong lakas at pagkatapos ay gumamit ng isang pamamaraan. Singularity Space. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kapangyarihan ng pinagmulan upang ipakita ang Singularity Space. Sa isang iglap, ang katawan ni Qin Yu ay naging mailap na parang refleksyon ng buwan sa tubig. Maging ang dalawang Supreme Elder na iyon ay nawala ang kanilang pagkakakulong kay Qin Yu sa isang iglap. Sa Qin Yu bilang sentro, 10,000 napakalaking espasyo ang biglang bumukas. 10,000 puwersa ng gravitational mula sa iba't ibang direksyon ang nabunot. Ang napakalaking puwersa ng gravitational ay parang mga tanikala na humila sa nag-iisang tao sa loob. Parang lumubog si G. Woody sa kumunoy. Sinubukan niyang ilabas ang proteksyon na kapangyarihan ng ninuno ng pangkukulam ng buong lakas, ngunit ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang slow motion. Singularity Collision. Iniunat ni Qin Yu ang kanyang palad, at 12-12 mga ugat sa kanyang noo ang nakaumbok na parang mga sawa. Namula rin ang mukha niya sa dugo. Ang kapangyarihang ito ay lumampas na sa mga limitasyon ng kanyang kontrol. Dahan-daang ibinaling ni Qin Yu ang kanyang palad, at ang 10,000 layer ng espasyo ay biglang bumangga sa isa't isa. Ang banggaan ng iba't ibang espasyo mismo ay magdudulot ng mapanirang pagsabog. Kahit na ito ay isang napakasimpleng espasyo, pagkatapos ng 100,000 beses ng mga pagsabog, ang kapangyarihan ay tumaas ng husto. Sa napakaliit na espasyong iyon, isang mapanirang kapangyarihan ang lumundag sa loob. Ang proteksyon na kapangyarihan ni G. Woody ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ang kanyang katawan ay sumanib sa nakakatakot na enerhiya na ito. Di man it. Ang ekspresyon ni G. Tianming ay lubhang nagbago. Nangyari ito sa isang iglap. Dalawang Tribulation Second Level na mga elder ng pamilyang G ang sumalakay sa bilis ng kidlat at sinampal si Qin Yu. Magulong demon water, sumabog. Nawasak ang lahat ng may buhay. Isang mapanirang puwersa ang sumabog sa dibdib ng isa sa kanila, na agad na ginawang tinadtad na karne ang kanyang katawan. Si Qin Yu, hawak ang itim na kutsilyo sa kanyang kamay at ginamit ang paputok na kapangyarihan ng Demon Confusion Water, pumatay ng isang tao ng buong lakas. Munting bastard, nililigawan mo si kamatayan. Ang isa pang matanda ay lumipad sa galit.
buong lakas niyang hinampas ang dibdib ni Qin Yu. Ang kapangyarihang iyon ay agad na lumalangoy sa buong katawan ni Qin Yu at tumago sa kanyang likod. Ang kanyang katawan ay biglang pinalipad ng napakalaking kapangyarihan na ito. Bumangga ang kanyang katawan sa pangunahing bulwagan sa likuran niya, na naging sanhi ng pagbagsak ng bulwagan ng pamilya Ji. Naubos na niya ang lahat ng lakas niya sa nakaraang laslas, kaya halos umasa siya sa kanyang katawan para tanggapin ang palad na ito. Nakabitin sa ere si Ji Yuhong. Pagkaraan ng isang araw, napuno ng dugo ang kanyang katawan. Kahit wala siyang malay ay hindi napigil ang kumikibot-kibot ang kanyang katawan na para bang dinaranas siya ng matinding sakit. Dahil sa eksenang ito, halos lumuwa ang mga mata ni Qin Yu sa galit. Hahaha. Kung gusto mo ang mga gamit ko, kakagat ako ng ilang pirasong karne sa pamilya Ji mo kahit mamatay ako. Kabanata 2416-2416, Ang Sumpa ng Pusa. Si Qin Yu ay nagluwa ng isang subo ng dugo at tumawa ng pagkalalaki. Ang walang magawang pakiramdam habang ang taong pinakamalapit sa kanya ay pinahihirapan sa kanyang harapan ay halos mabaliw sa kanya. Kung gusto mo, Qin Yu, sa pangalan ng ninuno ng pangkukulam, hinahatulan kita, ang iyong mga inapo, at lahat ng tao sa paligid mo na magkasala. Ang mga makasalanan ay magdadala ng sumpa ng tribo ng mangkukulam at ang kanilang mga kaluluwa ay hahatulan, hindi na muling magkatawang tao. Ang boses ni Ji Tianming ay kasing lamig ng yelo. Isang Supreme Elder ng Tribulation 3rd Level at isang Elder ng Tribulation 2nd Level. Ang oras at mapagkukunan para sa isang Supreme Elder na lumago sa cultivation realm na ito ay hindi alam. Kahit na ang isang mahusay na aristokratikong pamilya ay makakaramdam ng dalamhati sa ganitong uri ng pagkawala. Si Ji Tianming ay humakbang pasulong, at ang buong kalangitan ay agad na nagbago ng kulay. Sa isang iglap, tila narinig ng lahat ang tunog ng dagat ng landas ng langit na umaalon. Ito ay ang malutong na tunog ng banggaan ng mga daan. Hindi mabilang nakakaibang mga kababalaghan ang umusbong sa kalangitan, at dahan-daang nabuo ang isang ilusyon na trono sa hangin. Sa paglitaw ng trono, ang kagubatan berdeng kalangitan ay lumulubog na may sukdulang kapangyarihan ng sumpa. Ang kapangyarihang ito ay parang uod sa mga buto ng isang tao, at kahit kaunti ay hindi maalis. Kumakalat pa ito sa mga inapo ng isang tao at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang lakas ng sumpa. Ang sumpa ng pusa. Direktang lumipad ang ulo ni Ji Tianming at naging napakalaki ulo ng pusa nang dumating ito sa tabi ni Qin Yu. Nakatitig sa kanya ang napakalalaking mata ng itim na pusa. Naramdaman ni Qin Yu na nakikita ng pas ang demonyo na binago ni Ji Tianming ang lahat sa kanyang katawan. Parang na-trigger ng kung ano ang dugo sa katawan niya. Damaloy ito sa hangin sa isang baluktot na paraan at pagkatapos ay damaloy pababa na parang isang maliit na ahas. Sa kalangitan, lumitaw ang isang eksenang nakakatakot kay Qin Yu. Ang kanyang dugo, tulad ng isang paintbrush, ay nakaproyekto sa kanyang birth chart sa hangin. Matindi ang titig ng demonyong itim na pusa sa birth chart ni Qin Yu. Meow. Biglang sumigaw ang ulo ng pusa habang diretsyong tumusok ang pako sa ulo nito. Ang mga mag-aaral ng itim na pusa ay tumitig ng husto sa chart ng kapanganakan ni Qin Yu, at nagpakawala ito ng malamig na iyak. Isang malabong kapangyarihan ang na-project mula sa dagat ng mga sumpa patungo sa ulo ng pusa at pumasok sa katawan ni Qin Yu sa pamamagitan ng mga pupils ng pusa. Nagsimulang mabulok ang balat ni Qin Yu. Maraming pustules ang tumubo sa kanyang katawan at naglalagnat matapos itong mamaga. Kumalat ang mabaho at makamandag na tubig sa balat sa kanilang paligid. Naramdaman ni Qin Yu na unti-unting nalalagas ang balat sa kanyang katawan. Ang intensity ng glazed holy body ay kasing babosagin ng tofu sa ilalim ng epekto ng sumpa.
Ang kanyang katawan ay tila hiniwa sa pamamagitan ng matutulis na mga kuko, at ang laman ay nalaglag sa bawat piraso, ngunit isang sinulid ang nagdugtong sa kanila. Para siyang hiniwa. Ang mabahong dugo ay tumulo sa lupa at naging hindi mabilang na dark green internal chi. Ang panloob na chi ay umikot sa paligid ni Qin Yu upang maalala ang pabango sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, bumakas ito sa kawalan. Ang bawat maliit na panloob na chi ay isang hindi nakikitang parasito. Ang mga parasito na ito ay ang pinakakakilakilabot na puwersa ng buhay ng tribo ng mangkukulam at inalagaan ng pinaka-espiritual na kapangyarihan ng tribo ng mangkukulam sa dagat ng tribo ng mangkukulam sa landas ng langit. Ang mga parasito na ito ay palaging naghahanap ng mga taong may kaugnayan kay Qin Yu. Ito ang ibig sabihin ni Ji Wudi sa pagdeklara sa kanya na nagkasala. Huminga ng malalim si Qin Yu, at biglang lumitaw ang evil eye sa kanyang kamay. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng sumpa na tumagos sa katawan ni Qin Yu ay hinigop ng evil eye. Ang sukdulang nakakalason na kapangyarihan na ito ay tila isang mahusay na suplemento ng enerhiya para sa evil eye. Ang puso ng kulog sa ulo ni Qin Yu ay naglabas ng sukdulang kapangyarihan nito upang labanan ang pagsalakay ng kapangyarihan ng evil eye. Ang kapangyarihang ito ay mas nakakalason at masama kaysa sa kapangyarihan ng mga sumpa. Sa isang iglap, naramdaman ni Qin Yu ang isang galit na hangarin na pumatay sa kanya. Gusto niyang patayin ang lahat. Kahit na ang puso ng kulog, ang kalaban ng pinakamasamang bagay, ay hindi makayanan ang kapangyarihan ng makamulto na espada. Inilabas ni Qin Yu ang lahat ng kanyang lakas at hinampas si Ji Tianming ng isang malakas na hampas. Sa isang iglap, direktang nilamon ng makamulto na Qi ang napakalaking demonyong pusa, at ang enerhiya ng espada ay naglaslas sa katawan ni Ji Tianming. Di man. Alam mo kung paano gamitin ang espadang ito. Ang ekspresyon ni Ji Tianming ay lubhang nagbago, at ang kanyang katawan ay agad na naging hindi mabilang na mga parasito na nahati. Ang lakas ng espada ay biglang sumabog, at sa isang iglap, isang nakakatakot na multo na chi ang sumabog, at ang kapangyarihan ng impyerno ay sumabog. Ang nakakatakot na aura ng Ghost Mansion ay lumundag sa hangin, halos bumalot sa buong pamilya G. Ang kapangyarihan ng Evil Eye ay sobrang nakakatakot. Flying Descent Technique. Umungol si Ji Tianming, at isa pang alon ng enerhiya ang lumabas mula sa trono sa Path of Heaven ng tribo ng mangkukulam, na sumasalungat sa sumasabog na kapangyarihan ng impyerno. Sabay-sabay ding umatake ang iba, sa wakas ay na-neutralize ang pagsabog ng enerhiya ng espada ng Evil Eye. Sa isang iglap, halos 7 o 8 tao mula sa pamilya G ang namatay o nasugatan. May 3 tao pa nga sa tuktok ng tunay na santo na tawanan. Inatake nila ang iba at kontrolado ng Evil Eye. Ikaw, kahit mamatay ka para sa 10,000 pagkamatay, hindi nito maaalis ang galit ko. Nagkalat ang buhok ni Ji Tianming habang nakatitig sa mga bangkay ng kanyang mga tao. Lahat ito ay mga kamag-anak na may kaugnayan sa dugo. Hindi niya inaasahan na magagamit ni Qin Yu ang Evil Eye. Bastard, maaari mo bang gamitin ito sa pangalawang pagkakataon? Maghintay lamang na makontrol ng Evil Eye at maging isang walang utak na puppy. Ungol ng masama si Jiao. Sloth, go to hell. Sumugod si Jiao sa gilid ni Ji Yuhong at sinipa ang paa niya. Pinahirapan niya si Ji Yuhong ng baliw sa harap ni Qin Yu. Paulit-ulit, natalo siya ni Qin Yu. Ito ay isang bagay na hindi niya matanggap. Lumuhod si Qin Yu sa lupa. Ang puso ng kulog ay naging napakadilim sa ilalim ng epekto ng kapangyarihan ng Evil Eye. Ang kapangyarihan ng Ultimate Yin at Evil ng Evil Eye ay sumanib sa kamalayan ni Qin Yu sa sobrang galit. Ginagawa itong instinct ng pagpatay na ito sa kanyang instinct, na gustong gawing puppet si Qin Yu. Gustong tumayo ni Qin Yu at pigilan si Jiao,
ngunit napagtanto niyang hindi niya ito magagawa. Sa kanyang malubhang pinsala sa katawan at halos maubos ang espiritual na enerhiya, hindi man lang siya makatayo. Hahaha, kung ganoon, hatulan mo ako sa impyerno. Si Chinyu ay tumawa ng baliw. Hinayaan niyang lumubog ang puso ng kulog sa kailaliman ng dagat ng kaluluwa. Hinayaan niya ang kapangyarihan ng evil eye na sakupin ang kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, naging itim ang kanyang mga mata. Ang kaluluwa ni Chinyu ay tuluyan ng nawalan ng malay. Sa gitna ng walang hanggan na malamig na pagpatay na layunin, biglang itinaas ni Chinyu ang makamulto na espada at naglaslas. Nagiging puppet na siya. Hintayin mo na lang matapos ang multo na espada sa pagsipsip ng lakas niya. Magtago muna tayo sa malayo. Umungol si Ji Tianming. Kinamayan niya ang magkabilang kamay, at ang hindi mabilang na mga magsasaka na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay napailing sa labas ng espasyo, na umaakit sa atensyon ni Chinyu. Kahit na ang Pepe ay hindi natatakot sa kinakaing unti-unting kapangyarihan ng makamulto na espada, wala itong sariling pag-iisip. Ngayon, kailangan lang niya ng ilang oras. Kailangan lang niyang hintayin ang lakas ng katawan ni Chinyu na ganap na masipsip. Sino bang may sabi sa'yong naging puppet ako? Hahaha. Nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Evil Eye na may napakalalim na makamulto na liwanag. Ang daan ng yin at yang. Isang puti at itim na liwanag ang agad na pinakawalan mula sa katawan ng Evil Eye at tumama patungo sa isa pang Supreme Elder. Isang napakalaking malisyosong espiritu mula sa Netherworld ang biglang sumulpot sa kanya at walang kabuluhang nilamon ang kanyang kaluluwa. Kabanata 2417-2417, Control. Paano ito? Paano niya magagamit ang daan ng yin at yang? Nanlaki ang mata ni Jiao. Kahit na mayroon siyang 5 Emperor coins para protektahan ang kanyang kaluluwa, halos hindi niya magagamit ang hakbang na ito. Ang daan ng yin at yang ni Chinyu ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Lahat. Ang Supreme Elder ay nagpahayag ng isang baliw na ekspresyon. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, bigla siyang tumigil sa pag-ungol, at may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Biglang hinawakan ng isang elder ng G family sa tabi niya ang kanyang kaluluwa at nilamon ito. Agad na napahiyaw sa takot ang mga magsasaka ng pamilya G. Hindi nila maintindihan kung bakit bigla silang inatake ng kanilang Supreme Elder. Ang daan ng yin at yang ay isang sword strike mula sa Evil Eye ghostly sword na nagtataglay ng kapangyarihan ng parehong kaharian. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang kapangyarihan nito ng pagbabago. Sa isang slash, na-control ang Supreme Elder na iyon. Galing. Nakalabas na rin ako sa wakas. Sa paggalaw ng kanyang katawan, hinati niya ang isang elder ng pamilya G gamit ang makamulto na espada. Sa isang iglap, ang elder na ito ng Tribulation Second Level ay agad na naging isang tuyong tao. Ang lahat ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay sinipsip ng tuyo. Galing. Boom. Ang katawan ni Chinyu ay naging multo, na umani ng buhay ng mga miyembro ng pamilya G na parang isang Diyos ng kamatayan. Path. Nakuha lang niya ang kaunting kapangyarihang ito pagkatapos ng mahabang panahon, ngunit sapat na. Itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay, at biglang nagbago ang panahon sa kalangitan. Lumangoy ang kidlat na pumawi sa langit at tumakip sa lupa sa buong pamilya ni G. 9 Heavens Divine Lightning Level 2, sumabog. Sa isang malakas na putok, ang napakalaking lakas ng kulog at kidlat ay tumagos pababa. Hindi mabilang na mga ordinaryong tao at magsasaka sa ibaba ng True Saints ng pamilya G ang agad na pinatay ng mabagyong banal na kulog na ito. Ang pag-ataking ito ay pumatay ng hindi bababa sa daan-daang libo ng mga miyembro ng pamilyang G. Sipsipin. Walang bakas na demonic na kasulatan. Napalukot ang bibig ni Chinyu sa isang nakakatakot na ngiti.
Sa gitna ng malutong na nakakabasag na tunog, hindi mabilang na mga kaluluwa at espiritual na enerhiya ang pumasok na parang karagatan sa katawan ni Qin Yu, na tumawa ng baliw. Ang mga kaluluwang ito ay umuungol ng malungkot na parang umiiyak para sa awa ni Qin Yu. Gayunpaman, bago ang mapagmataas na Tractatus Demonic Scripture, lahat sila ay naging pinakadalisay na espiritual na enerhiya at pumasok sa katawan ni Qin Yu. Qin Yu, hayop ka. Lahat ito ay mga ordinaryong tao mula sa pamilya G. Wala silang anumang cultivation. Bakit mo sila pinatay? Kung linangin mo ang masamang pag-atake nito, hindi ka pababayaan ng buong sangkatauhan. Sigaw ni Jiao. Bagamat ang daan-daang libong mga tao na ito ay may mababang cultivation, marami ang malapit sa kanila. Bakit? Medyo nalilito ang itsura ni Qin Yu. Bumabuti ang pakiramdam ko sa ganitong paraan. Halika dito. Hinawakan ni Qin Yu ang Supreme Elder sa kanyang kamay at itinusok ang kanyang daliri sa leeg ng Supreme Elder ng pamilya G na may nakakatakot na ngiti. Sa isang iglap, lahat ng Tribulation Third Level Cultivation ay pumasok sa katawan ni Qin Yu sa ilang paghinga. Dinilaan ni Qin Yu ang dugo sa kanyang kamay at naglabas ng nasisiyahang dumighay. Gayunpaman, mas masarap ang kapangyarihan ng Tribulation Third Level Soul Sinkang. Ngayon, mamamatay ka ritong hindi makataong munting bastard. Ang 5 malalaking copper coin sa likod ni Ji Changhong ay lumutang at dahan-daang nagbago. 5 dakilang emperador ang nabuo. Ang kapangyarihan ng kabanalan, kalakasan, at katarungan ay lumabas sa kanilang mga katawan. Ang kapangyarihang iyon ay agad na bumagsak sa katawan ni Qin Yu. Parang yelong sumasalubong sa nakakapasong araw. Ang demonyong espada sa katawan ni Qin Yu ay pinigilan. Ang kanyang itim na kaluluwa ay nasugatan din. Ang kapangyarihang ito ay ang kaaway ng lahat ng kadiliman at kasamaan. Gumalaw ang katawan ni Ji Tianming, at ang kapangyarihan ng proteksyon ng ninuno ng sorcery ay na-activate sa limitasyon. Muling naglabas ng kapangyarihan ang trono sa langit. Lahat sila ay pumasok sa kanyang katawan, at ang kanyang mga kalamnan ay naglalabas ng labis na mga tunog. Sa isang iglap, ang lakas ng kanyang katawan ay sumugod na sa peak of third level. Kumatok. Isang suntok ang direktang sumabog sa ulo ni Qin Yu. Ang bilis na iyon ay napakabilis na kahit na ang divine sense ay hindi ito makuha. Halos sa parehong sandali, naramdaman ni Qin Yu na may mali. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at agad na hinayla sina Jiao at Jiyuya sa kanyang harapan. Hindi ka maniniwala kung bakit ako lumipat sa Cebu City. Di man it. Nagmura si Ji Tianming at pilit na binasag ang kanyang kamao sa lupa. Boom! Ang suntok na ito ay direktang nabasag ang lupa, at daan-daang libong talampakan ng lupa ang direktang nabasag sa pulbos sa pamamagitan ng suntok na ito. Ang tubig sa ilalim ng lupa ay tumaas sa langit, at ang pamilya G ay agad na naging isang dumadaloy na karagatan. Pumunta ka sa impyerno. Sinaksak ni Qin Yu ang kanyang mga kamay sa kanilang leeg at malapit nang mabali ang kanilang mga ulo. I freeze. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Ji Changhong. Pinaandar niya ang 5 Emperor coin sa sukdulan at pinalamig si Qin Yu sa lugar. Slash! Umungol si Ji Tianming at gustong putulin ang mga braso ni Qin Yu gamit ang isang kamay na kutsilyo. Pinawi lang ni Qin Yu ang kanyang kamay at binitawan silang dalawa. Nagpakita si Qin Yu ng nakakatakot na ngiti nang i-activate niya ang Soul Torment Mind Technique. Ang mga kaluluwa ni Jiao at Jiyuya ay biglang sumabog sa mga kamay ni Ji Tianming. Jiao. Isang malungkot na sigaw ang pinakawala ni Ji Changhong. Hindi siya makapaniwala na maaaring mabaligtad ang sitwasyon sa isang iglap. Sa sandaling ito ng pagpapahinga para sa isipan, muling hiniwa ni Qin Yu ang kanyang makamulto na espada. Ang daan ng yin at yang.
Ang 300,000 na mga kaluluwang naipon malapit sa katawan ng espada ng Evil Eye ay biglang sumabog sa katawan ni Ji Changhong. Biglang nanlamig ang mga mata ni Ji Changhong. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay nakakuha ng higit sa 300,000 kaluluwa ng pamilya Ji. At ang pinakakakilabot na lakas ng labanan ng 100 o higit pa. Agad na nakontrol si Ji Changhong sa sandaling pumutok ang daan ng yin at yang. Pumunta ka. Ang katawan ni Ji Changhong ay naging daloy ng liwanag at biglang bumagsak patungo kay Ji Tianming. Boom! Pumikit si Ji Tianming at sinuntok si Ji Changhong. Siya agad na tila may edad na 1,000 taon. Ang Ghostly Sword Evil Eye ay hindi isang bagay na kayang kontrolin ng mga ordinaryong tao. Kung wala silang 5 Emperor Coins, kahit siya ay hindi makokontrol ang Evil Eye. Hindi niya inaasahan na may madilim na Divine Sense si Qin Yu sa kanyang katawan. At ang banal na kahulugan at ang Evil Eye ay isang perpektong magkatugma. Paano mapapatay ng Supreme Elder ng pamilya Ji ang ulo ng kanyang pamilya? Kumagalpak ng tawa si Qin Yu. Qin Yu, ako? Si Ji Tianming, ay pagmamasid sa iyo na parang uod sa buhay ko. Papatayin ko ang lahat ng kamag-anak mo. Walang iwanan. Umungol si Ji Tianming sa langit, tumulo ang luhas sa kanyang lumang pisngi at sa lupa. Shut up! Ang ingay mo. Hindi pinansin ni Qin Yu ang matandang ito. Sa pagbukas niya ng kanyang mga braso, ang kanyang katawan ay naging isang marahas na black hole. Ang walang bakas na demonic na kasulatan ay inilabas muli. Ang natitirang espiritual na enerhiya, divine sense, at lahat ng sigla sa espasyo ay pumasok sa katawan ni Qin Yu. Ang buong espasyo ay agad na naging lupain ng kamatayan. Sa gitna ng marahas na pagsipsip, biglang bumukas ang mga paghihigpit sa treasure vault ng pamilya Ji. Hindi mabilang na mga table tas at kayamanan ang sinipsip sa katawan ni Qin Yu, pagkatapos ay naging grabo ng walang espiritual na enerhiya at nahulog. Galing Northern Underworld, langit at lupa, kumukonekta sa kahoy, star engravings, nangongolekta ng kaluluwa. Biglang gumawa ng malakas na ingay ang kanyang katawan. Sa likod ng kanyang ulo, biglang nabuo ang 5 bituin na kasing laki ng kamao. Sa sandaling lumitaw sila, ang malawak na kapangyarihan ng mga bituin ay sumabog. Ito ang 5 bituin na may pinakamalakas na suction force sa Tracalus Demonic Scripture. Ang ekspresyon ni Ji Tianming ay lubhang nagbago. Naramdaman niya kaagad na ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang maging medyo hindi matatag. Gusto pa ng marahas na puwersa ng pagsipsip na sipsipin ang kanyang kaluluwa. Kabanata 2418, Ibaba ang Butcher's Knife. Anong demonic technique ito? Ang walang bakas na demonic na kasulatan ay nakapasok na sa 2nd antas. Ang hakbang na ito ay tatawaging Northern Underworld Demonic Technique. Sa sandaling ito, mas lumawak ang saklaw ng marahas na puwersa ng pagsipsip. Pinalot ng Northern Underworld Demonic Technique ang lugar sa loob ng 100,000 talampakan mula sa pamilya Ji. Sa isang iglap, milyon-milyong tao ang direktang naging mga tuyong bangkay. Ito ang mga panlabas na disipulo ng pamilya Ji. Sila ang namamahala sa pagdadala ng mga gamit sa pamilya Ji at ilang mga gawain. Sa sandaling ito, pagkatapos na ilabas ni Qin Yu ang Northern Underworld Demonic Technique, ang mga taong nanirahan dito sa loob ng libu-libong taon ay agad na naging isang tumpok ng mga buto sa ilang kadahilanan. Boom! Isang pagsabog ang tumunog sa isip ni Qin Yu. Ang walang katapusang espiritual na enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan at nagbukas ng isa pang acupoint. Ang lakas ng Vitality Gate acupoint ay dumaloy sa Yintang acupoint, at pagkatapos ay ang masiglang magulong Qi ay sumugod muli sa kanyang kaliwang paa. Ang Yungquan acupoint sa gitna ng kanyang kaliwang paa ay biglang lumabas, at isang nakakatakot na enerhiya ang agad na pumasok sa espasyong iyon.
Tatlong siwang. Natupad. Bakit hindi ka pa umaalis? Tumingin si Qin Yu kay Ji Tianming na may mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Sa tingin mo kaya mo akong patuluyin? Si Ji Tianming ay mukhang kalmado na para bang manhid siya dito. Yin Tang. Sumabog. Vitality Gate. Sumabog. Yung Quan. Sumabog. Evil Eye. Power Engravings. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Qin Yu. Ang napakalaking puwersa ay sumabog sa kanyang katawan sa isang madugong ambon na pumuno sa kalangitan. Ang kapangyarihang lumabas mula sa kanyang tatlong acupoint ay umabot na sa Tribulation 3rd Level Soul Sinkang. Bilang karagdagan, nakuha ni Qin Yu ang underworld power ng Evil Eye. Sa sandaling ito, ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa Condensed Throne. Pumutok. Isang saber light ang biglang sumabog sa harap ng dibdib ni Ji Tianming, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang nakakatakot na kapangyarihang iyon ay nagbukas ng isang malawak na sugat. Ang itim na saber. Matapos ang pag-ataking iyon, hindi nakayanan ng itim na saber ang napakalaking puwersa at agad na naging alikabok. Si Qin Yu ay hindi gumamit ng Evil Eye. Ang lakas ng espada nito ay masyadong hindi makontrol at nakakalat. Para kay Ji Tianming, ang paggamit ng itim na saber para palihim na pag-atake ay mas mahusay kaysa sa paggamit ng Evil Eye. Hihihi. Namumula ang mukha ni Qin Yu sa sandaling ito. Maging ang kanyang katawan ay hindi makayanan ang pagbuga ng kapangyarihan ng tatlong acupoints at paghiram ng kapangyarihan ng Evil Eye. ANBS. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kirot sa puso kahit na bahagyang gumalaw. Gayunpaman, mas naging miserable si Ji Tianming. Sa palihim na pag-atake ng itim na saber, ang kapangyarihan ng Tribulation 4th level ay karaniwang malubhang nasugatan ang kanyang katawan. Hindi man lang siya makagalaw. Stop! Ayaw mo bang malaman ang treasures ng Ji family ko for so many years? Ang ekspresyon ni Ji Tianming ay lubhang nagbago. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman niya ang takot sa kamatayan. Hahaha, huwag kang mabalisa. I'll stop as you said. Medyo natukso si Qin Yu, at nalaslas ang Evil Eye. Evil Beast. Walang hiya. Isang malungkot na sigaw ang pinakawala ni Ji Tianming. Hindi niya inaasahan na napakawalan siya ni Qin Yu. Nang makita ang kanyang kalagayan, tinambangan pa rin niya ito sa huling sandali. Amitabha. Isang boses ang nagmula sa kawalan, at ang gintong liwanag ng Buddha ay tumama sa Evil Eye ni Qin Yu. Isang string ng prayer beads ang lumutang sa katawan ni Ji Tianming at binalot siya. 4 na sekta, 4 na paaralan, at 2 santo. 10,000 Buddha sect. Ikaw ba ay mula sa 10,000 Buddha sect? Napasigaw si Ji Tianming sa gulat. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Guru. Ang taong ito ay pumatay ng 10 milyong tao sa aking pamilyang Ji. Napatay pa niya ang hindi mabilang na mga inosenteng tao sa panlabas na sekta. Ang demonyong ito ay hindi na matutubos. Ihiga ang kutsilyo ng Berdugo at makamit ang pagiging Buddha. Ako ay isang monghe na nagngangalang Wu Chang. Batang kaibigan, ikaw ay may talento at matalino. Hindi ko nais na baguhin ka. Mangyaring itigil ang iyong mga aksyon. Ang boses na iyon ay may bakas ng kapangyarihan ng Sanskrit, at bawat salita ay sumabog sa isip ni Qin Yu. Ang kapangyarihang ito ay katulad ng ghostly sword Evil Eye. Parehong kapangyarihan ng pagbabago. Ang isang pag-iisip ay maaaring humantong sa purong lupain o impyerno. This is Master Wu Chang, right? I've heard of this name since long ago. Sino ang hindi nakakaalam ng pangalang ito? Dahil si Master ang nagsalita, it makes things easy. Ang daan ng yin at yang. Biglang umatake ang Evil Eye ni Qin Yu, at 2 panloob na chi, isa puti at ang isa ay itim, ang sumugod palabas.
Ang daan ng yin at yang ay nag-transform sa sword energy at naglaslas. Ang katawan ni Qin Yu ay biglang bumagsak sa lupa, na pinakawalan ang pag-atakeng ito. Ang pag-atake ng Black Saber kanina ay naubos na ang kanyang lakas. Pagkatapos ng pag-atakeng ito, hindi man lang niya maiangat ang kanyang daliri. Ibaba mo yung butcher's knife mo. Hinawakan ni Wu Chang ang prayer beads gamit ang dalawang kamay at sumigaw. Isang walang hangganang liwanag ng Buddha ang sumugod sa kanyang kamay at nakipagsagupaan sa daan ng yin at yang. Sa huli, pareho silang nawala. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. May kakayahan ka talagang kalbo mong asno, at hindi kita matatalo. Pansamantala kung pananatilihing buhay ang mabahong matandang ito. Ikan-away ni Qin Yu ang kanyang kamay. Pakiusap ibigay ang demonyong saber. Hindi mabilang na mapaghiganti na mga kaluluwa ang nasa saber na ito, at ang panloob na Qin Fengdo ay nasa loob nito. Ang demonyong saber na ito ay maaaring magdulot ng napakalaking sakuna sa mundo ng mga tao. Lumitaw si Wu Chang sa harap ni Qin Yu. Sapat na ba kung iaabot ko ang demonyong saber? Nakangiting tanong ni Qin Yu. Mangyaring sundan ako sa 10,000 Buddha sect at umawit ng mga banal na kasulatan para sa 10-10 milyong mapaghihiganting mga kaluluwa dito sa loob ng 100 taon. Mahinang sabi ni Wu Chang. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang string ng prayer beads gamit ang isang kamay, at dahan-daang nabuo ang multo ng purong lupain ni Buddha. Si Qin Yu ay tila nakagapos sa nakakatakot na liwanag ng Buddha. Ang kanyang kaluluwa ay nagbuga ng matinding usok, at ang liwanag ng Buddha ay agad na natunaw ang napakaraming kapangyarihan ng kaluluwa. FCQ, Kalbong Asno. Nanunood ka lang ng palabas ng ako ay pinaligiran at binugbog ng pamilya G. Pagkatapos kong makipag-ayos sa mga asong ito, lumabas ka para samantalahin ako. Nagkunwari ka pang matuwid. Bakit hindi ka kumain ng she**t gamit ang bibig ng manok mo? Itinuro ni Qin Yu ang ilong ng kalbong monghe at nagmura. Hahaha. Sa langit, biglang sumambulat ang isang nakakabinging tawa. Pigilan. Inilabas ni Wu Chang ang prayer beads sa kanyang kamay, at ang purong lupain ng Buddha ay idiniin ang Qin Yu. Sa isang iglap, ang pisikal na katawan ni Qin Yu ay agad na napisil, at nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Ni hindi siya makahinga. Ang kapangyarihang ito ay tuluyang dumurog sa kanya. Malamang na hindi ito mapaglabanan ni Qin Yu kahit na nasa kanyang sukdulan. Hoy, Wu Chang, mabahong bibig ng manok, may regalo ako sa iyo. Pinuksan ni Qin Yu ang takip ng Coffin of 9 Lifetimes at itinapon ito palabas. Ang bangkay ng Immortal Emperor ng pamilya Yao ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at sumipa palabas. Ang multo ng purong lupa ni Buddha ay agad na naging hindi mabilang na mga bitik, at ang maliwanag na liwanag ng Buddha ay umagos na parang tubig at nawala sa isang iglap. Si Qin Yu ay kumain ng berdeng espiritong prutas at pagkatapos ay agad na umatras. Boom! Sa napakalaking enerhiya ng mga patay na katawan, ang bangkay ng Immortal Emperor ay wala sa kontrol, tulad ng isang hindi makontrol na mabangis na hayop. Sinuntok niya ang kalbong asno na nasa harapan niya. Ang liwanag ng walang hangganang Buddha ay bumangga sa tumataas na enerhiya ng mga bangkay, at ang buong mundo ay nagbago ng kulay sa isang iglap. Patuloy na umatras si Qin Yu, natatakot na maapektuhan siya. Kamo ng dakilang Buddha. Solemn na ang ekspresyon ni Wu Chang. Umikot ang string ng prayer beads at pumasok sa katawan niya. Isang higanting Buddha Phantom ang dahan-daang nabuo sa kamay ni Wu Chang, at sinuntok niya ang bangkay ng Immortal Emperor. Umuungol. Ang bangkay ng Immortal Emperor ay sumuntok din at nabasag ang gintong liwanag. Pagkatapos, umungal ito at hamampas kay Wu Chang na parang humanoid na halimaw. Ang galit ni Buddha. Si Wu Chang ay mukhang kalmado. Muling lumitaw sa kanyang kamay ang prayer beads at sumabog.
Kabanata 2419, Bargains. Isang napakalaking dakilang Vajradhara ang unti-unting nabuo at lumitaw sa likod ng ulo ni Wu Chang. Ang dakilang Vajradhara ay ang katawan ng galit ni Buddha. Ang masasamang espiritu ay nawasak nang ito ay lumitaw. Ang kanyang maapoy na pulang buhok ay nasusunog sa apoy ng karma, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik ng galit. Sa isang iglap, ang mapayapang kapangyarihan ng Budismo ay kumulo na parang kumukulong tubig at naging lubhang marahas. Pinuksan ni Wu Chang ang kanyang mga mata at hinampas ang kanyang palad. Boom! Agad na nagbanggaan ang dalawang palad, at ang napakalaking shockwave ay nagdulot pa ng pagbagsak ng espasyo. Sa gitna ng walang katapusang usok at alikabok, ang apoy ng karma ay nagliliyab ng husto. Isang napakalaking handprint ang lumitaw sa dibdib ng bangkay ng Immortal Emperor. Ang nasunog na handprint ay nagbuga ng mabahong enerhiya ng mga bangkay. Pinagdikit ni Wu Chang ang kanyang mga palad at hakbang-hakbang na naglakad. Ang dakilang Vajradhara sa likod niya ay naglabas ng walang katapusang apoy ng karma. Isang landas ng kaligtasan ang bumungad sa kanyang harapan at kumalat sa bangkay ng Immortal Emperor. Ang di-man kalbong asno na ito ay may kakilakilabot na lakas, at ang kanyang lakas ay nasa Tribulation 4th level na. Ang bangkay ng Immortal na Emperador na ito ay maaaring hindi katugma sa kanya. Napakunot ang noo ni Qin Yu nang makita niyang inilalabas ni Wu Chang ang kanyang kapangyarihan. Ang bangkay ng Immortal na Emperador na ito ay dapat na tinataka ng isang bakas ng kanyang kaluluwa sa bangkay, at maaari lamang itong gumalaw sa pamamagitan ng likas na ugali at hindi mailalabas ang kanyang orihinal na lakas. Kung hindi, hindi siya masusupol ng husto ng dakilang Vajradhara hanggat maaari itong magpalabas ng bakas ng kapangyarihan ng Immortal Emperor. Ang pinakamagandang plano ay ang tumakas. Ang itim na katawan ni Qin Yu ay biglang gumalaw at lumipad palayo. Huwag mo sana akong pilitin na patayin ka. Hindi niya inaasahan na sa kanyang paggalaw, isang palad ang direktang damapo mula sa langit at halos tumama kay Qin Yu. Gusto mo akong patayin ng diretso. Ang walang hangganang apoy ng karma ay mabangis na nag-alab sa kanyang harapan, at maging ang grabo sa lupa ay dahan-daang naging salamin. Dahil sa nakakatakot na mataas na temperatura, naging mapula ang mukha ng itim na si Qin Yu. Boom! Biglang gumalaw si Ji Tianming at ipinatong ang palad niya sa ulo ni Qin Yu. Ginalaw ng itim na Qin Yu ang kanyang daliri, at bumaba ang Sumero Realm. Nakipagsagupaan ang kapangyarihan ng mundo sa palad na ito. Muling dumura si Qin Yu ng dugo at umatras. Anuman ang mangyari, si Ji Tianming ay nasa Tribulation 3rd level. Sa mga tuntunin ng lakas, pinigilan pa rin niya si Qin Yu. Gayunpaman, si Ji Tianming ay tumigil sa kinatatayuan ng may kaba at hindi ng ahas na umatake muli. Walang sinabi si Wu Chang, na nagpagon sa kanyang pakiramdam. Qin Yu, mabagsik mong hayop, pumunta ka sa impyerno. Ngumisi siya ng masama at umatake ulit. FCQ. You guys forced me to do this. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay lumundag na parang tubig at walang awa na binomba ang bangkay ng Immortal Emperor. Sa isang kalabog, naramdaman ni Qin Yu na parang dumating sa isang madilim na lugar. Tila nakaramdam siya ng bahagyang pagbabago bago sa walang katapusang kadilimang ito. Ito ang lupain ng kamalayan ng Immortal Emperor ng pamilya Yao. Walang bakas ng sigla rito sa sandaling ito, ngunit ramdam pa rin ni Qin Yu ang bahagyang pagbabago bago ng Divine Sense. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Qin Yu ang kapangyarihan na maaaring magwasak sa langit at lupa. Tila ang isang bahagyang paggalaw ay maaaring durugan ang kanyang banal na kapangyarihan ng kaluluwa. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin at pinaikot ang Soul Torment Mind Technique sa pinakamabilis na bilis. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang mga kamay pasulong,
Pinangungunahan ang napakahinang kapangyarihan ng kaluluwa rito. Ang Soul Torment Mind Technique ay isang banal na pamamaraan sa paglinang ng kaluluwa. Noong nakaraan, pinagaling pa nito ang mga napinsalang kaluluwa nina Little Fatty at Elder Guy sa pinakamaraming lawak. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang bangkay ng Immortal Emperor ay napalibutan ng walang katapusang apoy ng karma. Ang enerhiya ng mga bangkay sa kanyang katawan ay biglang nawala, at siya ay naging isang walang buhay na bangkay sa isang iglap. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Wu Chang, at sumabog ang lahat ng prayer beads ng kanyang bracelet. Ang apoy ng karma ay pumailan lang sa langit na parang nag-aapoy sa langit at kumukulo sa dagat, na patuloy na tumataas sa isang nakakatakot na bilis. Boom! Isang paa ang lumapag at ang apoy ng karma ay agad na napatay. Ang nakakatakot na enerhiya ng Qi ay sumugod patungo sa katawan ni Wu Chang na parang dumadagandong na alon sa dagat. Pinasag nito ang dakilang Vajradhara sa kanyang likuran. Hindi man lang siya nakapag-react bago naging minced meat ang katawan niya at nagkalat sa lahat ng dako. Agad na napatulala si Ji Tianming sa mga pangyayaring ito. Naninigas ang kanyang katawan, at hindi siya naglakas loob na gumalaw. Pakiramdam niya ay kung gugulatin niya ang bangkay kahit bahagya, haantong siya kay Wu Chang. Sa sandaling ito, ang katawan ni Qin Yu ay hindi nang ahas gumalaw, at ang bakas ng kamalayan na iyon ay nakatingin na sa kanya. Para itong isang ordinaryong tao na nakaharap sa isang Diyos. Kahit na ang bakas ng lakas ng immortal na emperor ay hindi naka-target sa kanya, naramdaman niya ang isang napakalaking tanikala na nakagapos sa kanya. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin at tumigil sa pag-ikot ng Soul Torment Mind Technique. Nagpadala siya ng isang hibla ng kamalayan ng direkta sa kaluluwa. Pinagpustahan niya ang bangkay ng immortal emperor na huwag siyang patayin. Tulungan mo akong gumawa ng 3 bagay, at gagawin ko ang lahat para mabawi ang iyong natitirang kaluluwa. Gayunpaman, mababawi ko lang ito pagkatapos mong gawin ang 3 bagay. Kung hindi, maaari mo akong patayin anumang oras. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay napagtanto ni Qin Yu na ang lakas ng kanyang katawan ay biglang gumaan. Noon lang siya bumalik sa kanyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman niyang pagod ang buong katawan niya. Kulang pa, 2. Isang pasulpot-sulpot na kamalayan ang pumasok sa dagat ng kamalayan ni Qin Yu, na nagpatalsik sa kanya sa malamig na pawis. Kasama talaga ng asong ito ang pagpatay sa kalbong asno kanina lang. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi nang ahas si Qin Yu na makipagtawaran. Nagmura si Qin Yu sa kanyang puso. Si Ji Tianming ay nakatayo roon ng matigas, hindi nangangahas na kumilos. Di man it. Puno pa rin ako ng galit. Evil Eye. Ang ghostly sword ay naglaslas at direktang pinatay ang Supreme Elder ng pamilya Ji. Si Ji Tianming ay nasa mahina at walang magawang kalagayan sa sandaling ito. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magpumiglas nang lumapag ang laslas na ito. Namatay si Ji Tianming. Not bad, pinatay mo pa si Wu Chang. Kid, you're very interesting. Isang batang babae na may 2 tirentas ang biglang lumitaw sa harap ni Qin Yu. Siya ay nakayapak. Namumula ang kanyang mga pisngi, at may hawak siyang wine pot sa isang kamay. Bert. Tinitigan ni Qin Yu ang maliit na batang babae na biglang lumitaw na may mapagbantay na ekspresyon. Tahimik na nakahawak ang isang kamay niya sa makamulto na espada. Ang itim na si Qin Yu ay hindi nag-alala dahil nasa kanya ang bangkay ng Immortal Emperor ng pamilya Yao bilang isang gwardya. Kahit gaano kahose ang maliit na batang babae na ito, hindi siya maaaring magdulot ng pananakot sa kanya. Bert. Mukhang kawili-wili ang espadang ito. Ang batang babae ay dumighay, at ang kanyang pulang maliit na mukha ay sumandal sa makamulto na espada at sumangot ng evil eye na parang mabalahibong tuta. Agad na tumayo ang buhok ni Qin Yu,
at nanlamig ang kanyang gulugod. Anong masamang kasamaan ito? Ang multo na espadang hawak niya ay inagaw niya sa isang iglap. Agad niyang gustong makipag-ugnayan sa bangkay ng Immortal Emperor para patayin ang batang babaeng ito na lumitaw ng wala saan. Here you go. Ibinabalik ko na sayo. Saglit itong ngumuso ng batang babae bago ibinato ang espada pabalik kay Chinyu. Tara na. Sa isang iglap, nawala siyang muli, naiwan ang isang nalilitong Chinyu. Kalimutan mo na. Sa sandaling ito, natulala sina Juwo at Chiang Mang, nakara-rating lang. Tiningnan nila ang banal na lupain ng pamilya Ji na naging guho na, at ilang sandali ay nabigong mag-react. Hoy kayo, kunin niyo lahat dito at ibigay niyo sa akin. Tinitigan sila ni Chinyu at tinatamad na sinabi. Ano ang nangyayari sa iyo, Chinyu? Ang palad ni Juwo ay malapit nang tumama sa likod ni Chinyu. Pumunta ka sa impyerno. Nagpakita ng malupit na ekspresyon ang mga itim na estudyante ni Chinyu. Ang makamulto na espada ay direktang tumama kay Juwo. Ang puso ng kulog. Kabanata 2420, ang lihim ng pamilya Ji. Sa sandaling ito, ang puso ng kulog sa ulo ni Chinyu ay sumabog ng buong lakas. Ang kaluluwa ni Black Chinyu ay agad na napuno ng mga butas. Boom! Sa dagat ng kamalayan ni Chinyu sa puntong ito, ang gintong Chinyu ay orihinal na nawala sa isang kahaliling dimensyon. Ang pagtanggap sa kapangyarihan ng Evil Eye ay iba sa dating pagkakaayos ng pagkakaroon ng isa sa kaliwa at ang isa sa kanan. Ang kapangyarihan ng itim na Chinyu ay ganap na nadurog si Chinyu at nagbukas pa ng isang espasyo, na gustong supilan ang gininto ang kamalayan ng Chinyu doon magpakailanman. Ang ganitong uri ng espasyo ay katulad ng mga acupoints ng isang kristal na katawan. Nakikita lamang niya ang ginagawa ng kanyang katawan ngunit walang kontrol sa kapangyarihan ng katawan. Nang makita niya ang itim na Chinyu na papatayin na si Juwo, ang gininto ang kaluluwa ni Chinyu sa wakas ay sumabog ng lakas. Pinunit niya ang acupoints ng kaluluwa at bumalik sa banal na dagat. Magwala ka. Ang dalawang kaluluwang kapangyarihan ay nagsalubong ng husto. Sa tulong ng Heart of Thunder, pinigilan niya ang itim na Chinyu sa acupoint na iyon. Boom! Ang sword energy ng Evil Eye ay direktang dumaan sa katawan ni Juwo, at ang katawan ni Chinyu ay nababalot ng malamig na pawis. Malapit na iyon. Sinabi ni Chinyu kay Chiang Mang at sa iba pa habang inilalagay niya ang walang malay na si Ji Yuhong sa Sumero Ring. Bilasan mo na ang mga gamit mo. Babalik muna tayo sa Thunder Courtyard, at mamaya na natin pag-usapan ang iba. Alam ni Chinyu na marami silang tanong, ngunit hindi ngayon ang oras para magpaliwanag. Anumang bagay na may iwan dito ay tiyak na isang pinakamataas na kayamanan. Matagal nang nawasak ang ordinaryong Saint Weapon sa nakakatakot na labanang ito. Ang Spatial Ring o Magic Treasures na naiwan ay nasa itaas man lang ng Tribulation. Ang lahat ng mga kayamanan sa Mystic Realm ng pamilya Ji ay hinigop ng Northern Underworld demonic scripture ni Chinyu. Gamit ang isang kamay, hinawakan ni Chinyu ang 5 Emperor Coins. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilya Ji, kaya tiyak na hindi niya ito maiiwan. Ang iba pang mga kayamanan at spatial storage item ay mabilis na inimbak sa mga kamay ng lahat. Pagkatapos nito, ang Sumeruchi ni Chinyu ay nagwalas at agad na dinala ang lahat. Ang pagpuksa sa pamilyang Ji ay labis na magugulat sa banal na rehiyon. Chinyu, bilasan mo at sabihin sa amin kung ano ang nangyari. Kapag hindi mo sinabi sa amin, masusuffocate ako hanggang sa mamatay. Hinawakan ni Chiang Mang ang damit ni Chinyu. Sinabi ni Chinyu sa kanila ang nangyari habang kinokontrol ang singsing ng Sumero. Ang buong Sumero Ring ay patay na tahimik. Ang pakikipaglaban sa isang pamilyang nag-iisa ay tila imposible, ngunit nangyari ito.
Ang aking pag-unawa sa Tractatus Immortal Scripture at Soul Torment Mind Technique ay masyadong mababaw at mahina. Sa orihinal, halos hindi ko mailabas ang Evil Eye with the Heart of Thunder, ngunit ang Black Chinyu ay ganap na hindi naapektuhan ng Evil Eye na ito. Kahit na ang Tractatus Immortal Scripture ay ganap na tugma dito at umabot na sa ikalawang antas ng Northern Underworld Demonic Technique. RNO. Pakiramdam ni Chinyu ay nabubuhay siya sa isang panaginip. Sa orihinal, pumunta siya sa pamilya G na naghahanda na mamatay. Hindi niya inaasahan ang magiging resulta nito. Ang pamilya G ay pangunahing nililinang ang daan ng kaluluwa. Talagang ito ang numero unong pamilya na ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay hindi gustong masaktan ang lahat. Ang iba't ibang pamamaraan nito ay hindi maisip, lalo na ang daan ng sumpa, na kahit na imposibleng bantayan. Upang magawang sirain ang lahat ng mga bloodline ng isang maharlikang pamilya ng tahimik, ang pamamaraang ito ay masasabi lamang na nakakatakot. Maraming impormasyon si Jiyu tungkol sa siyam na dakilang maharlikang pamilya, kaya sinabi niya sa lahat ang sitwasyon ng pamilya G. Tumango si Chinyu. Dati, kapag nagpunta siya sa Sky City, tumpak na makuha ng mga tao ng pamilya G ang kanyang lokasyon at magagamit pa nga ang kapangyarihan ng sumpa para direktang salakayin ang mga tao ng Demon Slaying Kick. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay talagang imposibleng bantayan. Gayunpaman, ang kanilang landas ng paglilinang ay napigilan ng Soul Torment Mind Technique. Ang itim na Chinyu na nagmula rito ay sumisipsip ng kapangyarihan ng sumpa na parang isang mahusay na gamot na pampalakas at nilamon pa ang masamang kapangyarihan ng Evil Eye. Kung ang pamilya G ay may diskarteng may napakalaking kapangyarihang pumatay na katulad ng walang kamatayang kasulatan ni Immortal Emperor Lei, namatay na sana si Chinyu. Puntong hininga, napakaraming mapaghiganti na kaluluwa ang nasangkot ko. Sa ilalim ng Northern Underworld Demonic Technique, halos walang sinuman sa paligid ang makakatakas. Medyo nabigo si Chinyu sa kanyang puso. Hindi pa niya nasubukan ito dati gamit ang Tractatus Immortal Scripture. Ang lahat ng espiritual na enerhiya ng mga nabubuhay na nilalang sa loob ng 10,000 milya ay agad na hinigop. Ito ang orihinal na kapangyarihan ng Tractatus Immortal Scripture. Sa panahon ni Wu Ji, marahil ang ganitong paraan lamang ang maaaring magkaroon ng kapangyarihang lumalaban sa langit upang labanan ang Immortal Emperor sa Tribulation Transcending Stage. Mauunawaan mo kapag natapos mo nang ayusin ang mga gamit ng pamilya G. Halos lahat ng kayamanan ng pamilya G ay nangangailangan ng hindi mabilang na mga kaluluwa upang pinuhin, at ang dalawang saint weapons ni Jiuya ng tribo ng mangkukulam ay nangangailangan ng kapangyarihan ng puot ng mga kabataang lalaki at babae upang pinuhin araw at gabi upang maipamalas ang kanilang buong kapangyarihan. Sa tingin mo ba ay mabubuting tao ang pamilya G? Malamig na sumangot si Jiu at dumura. Power of hatred. Ano yun? Naguguluhan si Changmang. Pinalaki nila ang mga lalaki at babae na ito. Kapag sila ay 6 na taong gulang at nagkaroon ng kanilang unang pagmulat ng katalinuhan, pinapatay nila ang kanilang mga magulang sa harap nila. Pagkatapos ay pinipino sila bilang mga tao na baboy at hinahayaan ang kanilang mga kaluluwa na hugasan ang mga saint weapon ng tribo ng mangkukulam. Mayroong hindi bababa sa 10,000 ng gayong mga lugar ng pag-aanak sa paligid ng pamilyang G. Ang mga bagong silang na pamilya ng G. Talagang kumikita sa pamamagitan ng paggawa ng walang pusong trabaho para sa pamilya G na konsensya ka pa ba? Demand these beasts. You did a good job. Nagmura si Changmang. Wala bang sinuman sa banal na rehiyon ang nagmamalasakit sa gayong masasamang pamamaraan? Sumimangot din si Chinyu. Who cares? Ang pamilya G ay walang fundamental na interes na makipagkompetensya sa kanila. At saka, sa lakas ng pamilya G, sino ang maglalakas loob na guluhin sila? Sa mga nakaraang laban,
ang immortal emperors ng pamilya Ji ay may nakakatakot na lakas, na nagpapatawa sa sangkatauhan hanggang sa huli. Sa lakas, ikaw ay matuwid. Kung walang lakas, ikaw ay kalokohan. Malungkot na ngumiti si Jiyu. Hindi ganoon ang pamilya Ji. Ibinigay ng pamilya ang lahat ng lakas nito para sa sangkatauhan, ngunit sa huli, ang pamilya ay ipinatapon sa mga pinalayas na lupain. Maging ang kanyang mga kaapo-apuhan ay halos nalipol na. Kalimutan mo na to. Wag na nating pag-usapan to. Sa pagkakataong ito, nakuha na natin ang halos lahat ng gamit ng pamilya Ji. Tingnan natin kung mayroon tayong magagamit at mabilis na piliin ang mga ito. Nakita ni Qin Yu na medyo emosyonal si Ji Yu, kaya mabilis niyang iniba ang paksa. Kahit na nakuha na ni Qin Yu ang lahat sa treasure vault, marami pa ring mga kayamanan ang nakolekta ng pamilya Ji sa mga nakaraang taon kasama ng iba't ibang special storage item. Lalo na ang mga bagay sa storage room ng ilang Supreme Elders. Medyo nahihilo si Qin Yu. Kailangan ko pang magmadali at magsaka. Napagtanto ko na hindi ko kayang sabayan ang mga yapak mo ngayon. Ni hindi ko makita ang likod mo. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Changmang na mahina ang kanyang lakas, at medyo nalungkot siya. Hahaha, bakit hindi ako tumigil at hintayin ka o hayaan mong gumamit ka ng isang kamay? Inilagay ni Qin Yu ang isang kamay sa balikat ni Changmang. FCQ, wait lang. Maya-maya, susuntukan kita at sisipain ang puwitan mo. Galit na itinulak ni Changmang ang kamay ni Qin Yu. Nagsimulang magtanim ang lahat. Casual na inilagay ni Qin Yu ang mga bagay sa lupa, at kung sino man ang makakahanap nito ay maaaring alisin ito. Lahat ng nasa Sumero Ring ay kaibigan ni Qin Yu sa hirap at ginhawa, kaya wala siyang pakialam sa mga bagay na ito.